Kabanata 1641. Isang pagkakataon na linangin ang mga damdamin. Tumanggo si Yvette. Ngumiti si Nicole. Kaya, normal na hindi mo alam ang mga bagay na ito. Walang nagtanong sa iyo na mag-learn, at ang mga ito ay mga bagay na tatapusin ng mga tao sa ibaba bago ibigay ang mga ito sa iyo. Kung alam mo ang lahat, ano ang kakailanganin mo? Totoo iyon. Naririnig ang mga salita ni Nicole, agad na nadama ni Yvette. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo. Hindi na kailangang sadyang makakuha ng mabuting termino sa lahat. Kung ang isang relasyon ay napakabuti, hindi ito magiging kaaya-aya na magtrabaho, at kailangan mong isaalang-alang ang lahat ng mga uri ng pabor. Nakakapagod na. Tumanggo si Yvette at tiningnan si Nicole na may kamangha-manghang. Lil-en, hayaan mo lang akong sundan ka. Pakiramdam ko ay nagtatrabaho para sa iyo ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagsunod kay Lance. Tumawa si Nicole. Sigurado. Hanggat okay si Ginoong Sheldon, malugod kita na tatanggapin ka na bukas ang aking bisig. Bumantong hininga si Yvette. Ngunit ang aking ina ay hindi sasang-ayon. Gusto niya ako at si Lance na mapagbuti ang aming relasyon, kaya hindi niya isusuko ang mga pagkakataong ito. Sinabi ni Nicole, mabuti din iyon. Si Ginoong Sheldon ay may sariling karanasan at pamamaraan. Magiging sapat na mabuti kung matutunan mo lamang ang ilan sa kanila. Huwag mag-alala tungkol sa mga relasyon sa interpersonal. Sa lugar ng trabaho, ang mga interpersonal na relasyon na kailangan mong mag-alala ay ang mga nasa pagitan mo at mga customer. Hindi mo na kailangang alagaan ang iba pa. Kung ito ay ibang tao, hindi kailanman sasabihin ni Nicole iyon. Ito ay maaaring maging mahalagang karanasan para kay Yvette. Masyadong maraming pag-aalala para sa mga interpersonal na relasyon sa pagitan ng mga kasamahan ay mababawasan lamang ang kahusayan ng kanilang pag-unlad. Natapos ni Nicole ang pagkain ng mochi at kinuha ang isang crepe cake. First niya ang kanyang mga labi ngunit hindi pa rin maiwasang kumuha ng kagat. Bigla niyang naramdaman na ito ay tunay na isang magandang afternoon. Lumingon, nakita ni Nicole si Yvette na seryosong kumuha ng mga tala sa kanyang telepono. Tumingin si Nicole kay Yvette na may isang tingin na pagkabigo. Mukha siyang matalino, ngunit bakit siya naging pipi pagdating sa wastong negosyo na tulad nito? Maaaring ilagay din ni Yvette ang kanyang pansin sa dessert. Si Nicole ay nag-squint ng kanyang mga mata ng comfortable. Naubusan ang kape. Mayroon bang mag-refill para sa akin? Agad na tumugon si Yvette. Kaagad. Mabilis siyang yumapekto at nakuha ang sariwang ground na kape. Ito ay isang ganap na naiibang saloobin mula noong siya ay naglingkod sa kanyang instant na kape ngayon. Hindi nagsalita si Nicole. Ang hitsura ni Yvette ay talagang nakakainis. Ito ay halos gabi, at si Yvette ay makakakuha ng trabaho sa lalong madaling panahon. Naalala ni Nicole ang partido na nagsinungaling si Yvette noong sila ay nasa resort. Paalalahanan niya si Yvette. Hindi mo pa ipinagbigay alam sina Ian at Julie. Ilang sandali si Yvette at nagmadali na nagpadala ng isang mensahe sa grupo. Ian Carter, hindi ako pupunta. Huwag mo ring isipin ang tungkol sa aking my baby. Julie Nixon, mabaliw ka. Sino ang nagmamalasakit sa isang hanggal na bato? Ian Carter, hindi ba isang tiyak na isang tao na nagsisimula ng sabihin ang mga cynical remarks? Julie Nixon, pumunta sa kamatayan. Yvette Quimby, dalhin ito, o masipa ka sa pangkat na ito. Ian Carter, fine. Dalhin ko ito. Ang kanyang ngipin ay nakayayamot sa galit. Tumawa si Nicole habang nanonood siya. Nang makita na halos oras na, kinuha niya ang kanyang bag at sinundan si Yvette. Ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo sa kanyang telepono at hindi nakita kung ano ang nasa harap niya. Sa hindi inaasahan, si Lance ay nakatayo doon. Pinakawalan niya ang isang ungol nang bumagsak siya sa kanya. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga browser. Panuurin kung saan ka pupunta. Ang mga tao na malapit nang bumaba sa trabaho ay nanginginig. Ang kanilang takot kay Lance ay lumago ng bahagya. Ang lahat ay nanginginig sa takot matapos makita si Iris na pinalayo ng walang dahilan. Hindi nila inaasahan na si Yvette ay maglakas loob din na manginsulto kay Lance. Si Yvette ay talagang may mga bola ng bakal. Naghihintay ang lahat upang makita kung paano mababaliw si Lance at magturo ng aralin kay Yvette, ngunit malumanay lamang siyang ngumiti. Oops, bumagsak ako sa iyo nang hindi sinasadya. Masakit ba ito? Kabanata 1642.
Hindi sinasabing panuntunan. Si Yvette ay hindi nagsalita at hinaplos ang lugar kung saan nakulong si Lance sa kanya, pagkatapos ay pinatawad si Lance. Hindi ito masakit. Tumingin si Lance kay Nicole sa likuran niya at ngumiti. "Shall I walk you down?" Sinabi ni Nicole, "Syempre, Mr. Sheldon." Siya ay natural na alam na ginagawa ito ni Lance para kay Yvette. Ang pansin ni Yvette ay hindi nakatuon kay Lance. Everyone broke out in cold sweat. They watched as a world war disappeared. Ito ay tulad ng kanilang mga inaasahan ay nasira. May nagsalita. Ito ay dahil nais ni Ginoong Sheldon na habulin si Miss Stanton. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakalaan at maginoo. Ang iba ay sumigaw. Tama ka. Hindi nila naintindihan ang dahilan ng pag-alis ni Iris. Ang departamento ng HR ay napakamahigpit na natipa at hindi naghayag ng isang solong salita. Pinigilan din ni Iris ang lahat ng kanyang mga kasamahan, kaya walang makikipag-ugnay sa kanya. Bigla nilang napagtanto na si Iris, na hindi mapagkumpetensya sa ibabaw, ay talagang may masamang pag-uugali. Si Iris ay tila naiiba sa isa na alam nila mula sa opisina. Ang tatlo sa kanila ay bumaba. Tumalikod si Yvette at kumaway kay Lance. "Maaari kang bumalik sa trabaho sa overtime." "Bye." Natigilan si Lance. Sinulyapan niya si Nicole, pagkatapos ay tumingin kay Yvette na walang magawa. "Hindi ako magtatrabaho sa overtime ngayon." Bumagsak ang bibig ni Yvette sa pagkabigla. "Bakit? Hindi ka magtatrabaho sa overtime ngayon?" Maaaring mamatay si Lance dahil sa galit dahil kay Yvette. Huminga siya ng malalim. Gusto kong makapagpahinga." Tumanggaw si Yvette. "Pagkatapos umuwi ka at magpahinga." Sinabi ni Lance, "Kailangan ko bang umuwi? Hindi ba ako makakapunta sa ibang lugar?" Saglit na naisip ni Yvette. "Kung gayon gawin ang gusto mo. Hanggat hindi ka tumawid sa mga linya ng moralidad, gawin ang nais mo." Naramdaman ni Lance na maaari siyang huminto sa kamatayan mula sa paghinga na hawak niya. Tumingin siya ng malalim kay Yvette, na naisip na galit siya, at mabilis siyang nagsalita. "Nagbibiro lang ako. Syempre, naniniwala ako sa karakter mo." Sa gilid, nakikinig si Nicole. Nakipag-usap siya ng may ngiti. "Bakit hindi mo lang dalhin si Ginoong Sheldon kasama mo? Sa ganoong paraan, magagawa mo ring bantayan siya." Pinapatay nito ang 2 ibon na may isang bato. Ang mga mata ni Lance ay naiilawan, ngunit bago niya matingnan si Nicole ng pasasalamat, narinig niya ang mapagpasyang pagtanggi ni Yvette. Hindi siya makakasama." "Bakit?" Sina Nicole at Lance ay nagtanong ng sabay. Nagsalita si Yvette sa isang seryosong boses. "Ito ang ating pribadong pagtitipon. May mga patakaran. Hindi lamang tayo maaaring magdala ng isang miyembro ng pamilya." Lumibot ang bibig ni Lance. May gusto siyang sabihin ngunit pinigilan ito. Tinignan siya ni Nicole sa sorpresa. "Mayroon bang panuntunan na ganyan?" Pinulong ni Yvette ang kanyang mga mata at tumanggo ng natural. "There always has been. We just didn't inform you." "Well, now you know." Sinabi ni Nicole, "Oh. She was the last one to know about this." Kinuha ni Yvette ang braso ni Nicole at kinaladkad siya papunta sa kotse. "Magmadali tayo at umalis. Tumigil sa pagdali o hindi natin ito gagawin sa oras." Tila nagmamadali si Yvette. Nag-atubili si Lance at gumawa ng ilang mga hakbang pasulong. "Pagkatapos ay ipapadala kita doon." Sinabi ni Yvette, "Hindi na kailangan. Parehong driver at isang bodyguard si Luca. Ano ang dapat alalahanin?" Isang pangalawang pagtanggi. Hindi maiwasang sabihin ni Lance, "Kung si Luca ay maaaring pumunta, bakit hindi ako?" Tumingin si Yvette sa kanya na parang tulala siya. "Sinabi ko lang na pareho siyang driver at isang bodyguard, hindi isang miyembro ng pamilya. Hindi ka maaaring pumunta. Kung talagang nais mong mag-relax, bumalik ka lang at linisin ang bahay." Pagkatapos, isinara lamang ni Yvette ang pintuan. Inilapag ni Luca ang pedal, at umalis sila. Hindi nagsalita si Lance. Kaya, ang kanyang paraan ng pagre-relax ay maging isang cleaner. Ang dibdib ni Lance ay umusbong sa galit. Ang babaeng ito ay may ganap na naiibang mukha sa trabaho at pagkatapos ng trabaho. Kapag si Yvette ay nasa trabaho, siya ay banayad, at ang kanyang mga salita ay matamis tulad ng candy. Alam niya kung paano kumilos ng coquettish at kaawa-awa. Bakit kapag umalis siya sa trabaho, naging hindi makatuwiran siya?
Kabanata 1643. Isang dalubhasa sa dayuhan. Tinakpan ni Nicole ang kanyang noo at chuckled sa kotse. Sinabi niya kay Clayton sa isang app tungkol sa nangyari. Clayton Sloan, sa kabutihang palad, nagpakasal sila ng maaga. Nicole Stanton, kung hindi man. Clayton Sloan, maaaring kanselahin nila ang kasal. Nicole Stanton, hahaha. Hinimok ni Yvette si Luca na magmaneho ng mas mabilis. Lumingon, nakita ni Yvette na tumatawa si Nicole habang naglalaro sa kanyang telepono. Hindi niya maiwasang maging hindi magsalita. Araw-araw mo siyang kasama. Ano pa ang pag-uusapan niyo? Sinabi ni Nicole, Tons. Sumimangot si Yvette. Mas mabuti mong tandaan kung ano ang sinabi sa iyo kaninang umaga. Inalis ni Nicole ang ngiti niya at tumango. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako hahanapin. Ang kasalukuyang kinaroroonan ni Nicole ay karaniwang tinanggal. Maliban sa bodyguard na sumusunod sa kanya, walang makakakita kung nasaan siya. Huminto sila sa Tattle Bar. Bahagyang sumimangot si Nicole. Bakit tayo nandito? Madaling hinayla siya ni Yvette mula sa kotse. Tara na, umalis na tayo. May sorpresa ako para sa iyo. Hindi niya mapigilan ang kanyang kaguluhan. Ang dalawa sa kanila ay tumakbo ng mabilis, kasama si Luca na sumunod sa likuran. Para sa mga kadahilan ng pangseguridad, nagbago sila sa isang pribadong silid na naibok sa ilalim ng pangalan ng ibang tao, kaya walang nakakaalam tungkol dito. Ang anggulo na ito ay maganda, at ang pagganap sa ibaba ay makikita ng malinaw. Habang nagiging mas dumidilim ang gabi, maingay ang bar. Napakalakas ng musika nang nakakabingi na maaari itong masira ang puso ng isang tao. Pagdating ng dalawa, mayroon ng maraming alak sa mesa. Naupo si Ian doon na may isang kahon sa kanyang mga bisig habang pinapanood niya ang masiglang eksena sa ibaba. Papunta pa rin si Julie. Tumingin si Yvette sa kahon at binitawan, ngunit maingat na binantayan ito ni Ian. Panoorin mo ito. Ito ay isang pamana sa pamilya. Hindi maiwasang tumawa si Yvette. Sino sa palagay mo ang niloloko mo? Gusto ko lang makita kung ano ang dati nilang niloloko. Nagretort si Ian, walang paraan. Naipadala ito mula sa isang sinaunang dinastiya hanggang sa Japan, at pagkatapos ay mula sa Japan hanggang sa iba upang bansa. Nagbabayad ako ng isang mataas na presyo para sa anti-gang ito. Inaalok ko ito sa aking lolo sa kanyang kaarawan. Nagsalita siya sa isang nasa sabik na tinig, at naging mas maingat si Yvette sa kanyang mga paggalaw. Nang buksan niya ito, agad na naiilawan ang dim room. Natigilan ang tatlong tao. Ito ay isang luminescent fluorite pearl. Hindi. Ito ay isang luminescent fluorite na bato. Hindi maiwasang magsalita si Yvette. Si Ian ay nalubog sa kagalakan. Sinabi ko sa iyo na ito ay isang kayamanan, di ba? Malapit nang maabot si Yvette upang hawakan ito nang pigilan siya ni Ian. Huwag hawakan ito. Hindi mo hinugasan ang iyong mga kamay. Tumingin si Ian kay Nicole, na nakatayo sa tabi niya nang hindi nagsasabi ng isang salita. Tingnan kung gaano katindi si Lil-En. First ni Nicole ang labi niya. Natatakot lang ako na nakakalason ito. She spoke weakly. Yvette immediately jumped 3 feet away. What? Ian stood up in anger. That's impossible. Ito ay isang anti-gang na verify na anti-gang may isang sertipiko ng pagsubok. May sasabihin lang si Nicole nang itulak ni Julie ang pintuan mula sa labas at ngumiti. Isang dalubhasa. Isang dalubhasa sa dayuhan. Natigilan si Ian bago tumango. Tumawa si Julie nang medyo walang magawa. Paano makikilala ng mga dayuhang eksperto ang mga anti-gang mula sa ating rehiyon? Nahit mo ba ang iyong ulo, Carter? Nagbago ang ekspresyon ni Ian sa isang iglap. Tumingin siya sa kayamanan sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay kay Julie. Ang kanyang mukha ay makulay at komplikado. Ito ay hindi mailalarawan sandali. Ay imposible. Si Ian ay gumugol ng isang malaking kabuuan ng pera, amuunting sa higit sa $100 milyon tungkol dito. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 taon ng kanyang allowance. Kung ito ay pekeng, masisira ng kanyang lolo ang kanyang mga paa. Ang bibig ni Yvette ay twitched, at siya ay nagbuntong hininga. Halos naniniwala ako sa iyong pinaggagawa. Hindi matanggap ni Ian ang nakagugulat na paghahayag na ito. Ako. Maghanap ako ng isang lokal na dalubhasa upang masuri ito. Then, Ian held the case and wanted to run out.
Nicole yanked him back, inilagay ang takip, at nagbuntong hininga. Carter, ayos kung gumastos ka ng pera upang malaman ang isang aralin. Huwag mo itong masyadong seryosuhin. Gusto ni Ian na umiyak. Pout siya. Nicole, mangyaring huwag na lang sabihin pa. Kabanata 1644. Bagong uri ng mga swindler. Mas nakaramdam pa si Ian. Wala itong epekto sa pag-aliw sa kanya. Tumanggo si Nicole at tinapik ang kanyang balikat. Alam ng aking ama ang ilang mga eksperto. Ipakikilala ko ang ilan sa iyo bukas. Hindi na ako makapaghintay. Tumingin si Ian. Wala siyang pasensya na umupo sa lahat dahil sa mga salita ni Julie. Sinabi ni Julie, hayaan mo na siya. Hindi siya susuko hanggang siya ay aalis. Ian stumbled and ran away. Pinalakpakan ni Yvette ang kanyang mga kamay. Tapos na. Nabawasan tayo ng isang miyembro bago pa man tayo magsimula. Kalimutan ito, hayaan mo na lang siyang umalis. Bumantong hininga si Julie. Narinig ko lang mula sa aking mga kaibigan sa ibang bansa na mayroong isang bagong uri ng swindler sa ibang bansa. Dalubhasa sila sa pag-trick sa mga may sentimento sa kultura at madalas na gumawa ng mga antigo, mga kwadro na gawa, at kaligrapya upang ibenta sa mga Median sa ibang bansa. Maraming tao ang nabiktima. Saglit na natahimik sina Nicole at Yvette. So that's how it is. Inaasahan lamang nila na si Ian ay sapat na sa pag-iisip upang matiis ito. Natahimik ang silid. Bigla, may malakas na kasiyahan sa labas. Natuwa si Yvette na pumunta upang suriin ito at mabilis na tinawag ito. Narito sila. Magmadali ka. Tumingin din sina Nicole at Julie. Ang tatlo sa kanila ay agad na sumigaw sa kaguluhan. Paano sila hindi nasasabik? Ang mga lunatics ay muling magkasama. Ito ay tunay na isang kaaya-aya na sorpresa. Ang huling oras na nakilala nila ay noong nakaraang taon. Ang mga lunatics ay gumanap ng walang regularidad, at walang nakakaalam kung saan sila lalabas. Sa itaas na palapag, ang tatlong kababaihan ay tulad ng hindi mabilang na mga tagahanga sa ibaba, na kumakawi sa kanilang mga kamay sa sorpresa at sumisigaw upang maipahayag ang kanilang sigasig. Sa ibaba, ang Phantom at Halimaw ay kasing kalmado at masarap tulad ng dati. Ang isang banayad na pag-aagaw ng mga string sa kanilang mga instrumento ay maaaring mag-rile sa karamihan. Kahit na ang mga nangungunang kilalang tao ay hindi maihahambing. Tumingin ang mga miyembro ng banda at sumulyap sa paligid. Ito ay nasasaksihan tulad ng nakita nila ang tatlong mga kababaihan habang sila ay kumaway sa kanilang direksyon at nagsimulang maglagay ng isang palabas. Ito ay masigasig at masigla. Nadama ng karamihan ang kanilang pagsulong ng dugo sa kanilang mga ugat. Ang kanilang mga katawan ay sumunog na parang hindi pa sila naging buhay dati. Matapos ang unang kanta, ibinigay ni Yvette ang ilang baso ng alak, at ibinaba ito ng tatlong kababaihan. Hindi pa rin makapaniwala si Nicole sa kanyang sorpresa at tinanong si Yvette sa isang mabagsik na tinig. Paano mo nalaman na sila ay babalik? Nagkaroon ng parehong tanong si Julie. Ngumisi si Yvette. Tinanong ko si Phantom. Inalis niya ang kanyang telepono. Ang tatlo sa kanila ay tumawa ng labis na hindi nila maaaring ituwid ang kanilang mga likuran. Tumawa si Nicole ng husto na ang luha ay malapit ng lumabas. Ang huling oras na nakita niya ang mga ito ay nang siya ay nagdiborsyo. Sa isang sulyap ng isang mata, isang mahabang panahon ay lumipas. Ang diborsyo ay tila isang bagay na nangyari sa isang nakaraang buhay. After laughing and shouting, the three ladies spread out on the sofa, exhausted. Ang kanilang mga tainga ay naghuhumaling. Matapos ang mahabang panahon, nag-vibrate ang telepono ng isang tao. Nag-fumbled si Nicole para sa kanyang telepono. Dahil ang ingay sa labas ay masyadong malakas, hindi niya marinig ang tawag, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng boses. Sa kabutihang palad, nakaupo siya rito. Nakita ni Nicole ang pangalan sa screen. Ang kanyang puso ay hindi sinasadya na nanginginig, at mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello. Ang musika sa ibaba ay biglang sumabog, at ang tinig na nagsasalita sa kabilang panig ay ganap na hindi marinig. Hindi marinig ni Nicole ang sinabi ni Clayton. Hindi siya nagsasalita at ibinaba ang tawag sa telepono, pagkatapos ay nagpadala sa kanya ng isang mensahe. Ano ang mali? Sagot ni Clayton makalipas ang ilang sandali. Nasaan ka? Si Nicole ay matapat. Tattle bar.
Pagkaraan ng mahabang panahon, sumagot si Clayton. Hindi ko mahanap ang aking meds. Naaalala mo ba kung nasaan sila? Sumimangot si Nicole at agad na nasnap mula sa nakagaganyak na kapaligiran. Nagsimula siyang mag-pack up. Nagkatinginan sina Julie at Yvette. Aalis ka. Hindi pa ito tapos. Ang may-ari ng bar ay nag-upo ng ilang mga bagong lalaki na tunay na hotties. Paparating na sila mamaya. Kabanata 1645. Little Gentleman. Tumawag si Yvette kay Nicole ng may ngiti. Ito ang pangunahing prioridad ngayong gabi. Ang konsyerto ay pampaganya lamang. Hindi magkakaroon ng magandang pagkakataon sa mga normal na araw. Tumahimik ng bahagya si Nicole at tumitig si Yvette ng isang komplikadong hitsura. Hindi ka ba natatakot na si Ginoong Sheldon ay mabubuhay ka kapag nalaman niya? Iniwasan ni Yvette ang titig ni Nicole. Umiinom lang tayo. Hindi tulad ng gagawin natin ang iba pa. Kahit sino ay tumingin ng 2 beses kapag nakakita sila ng isang mahusay na espesimen ng kabaligtaran na kasarian. Bukod, ang may-ari ng bar ay ginagawa ito sa kabaitan. Ano ang mali? Si Nicole ay gamulong sa kanyang mga mata nang walang pagsasalita. Ang mga gawin ni Yvette ay talagang hindi mababago sa magdamag, ngunit si Yvette ay may pakiramdam na pagmamay-ari sa lahat ng kanyang ginawa. Bagaman hindi maganda na sabihin ito ng malakas, hindi kailanman papayagan ni Yvette ang sarili. Pagkatapos ng lahat, nasiyahan pa rin siya sa kanyang kasal. Kung nasira ito, magiging isang pag-aaksaya ng kanyang mga inaasahan para kay Lance. Yvette wrapped her arms around Julie. Besides, you and Julie are here too. Walang magawa si Nicole. Babalik ako. Nag-aalala ako tungkol kay Clayton na nasa bahay na mag-isa. Tiningnan siya ni Yvette sa pagkabigla. Nicole Stanton. Nagiging mas mababa at mas katulad mo ang iyong sarili. Babalik ka upang alagaan ang isang malaking lalaki. Umiling-iling si Nicole. Hindi ko siya inaalagaan. Siya ang nag-aalaga sa akin. Siya lamang ang naging ganito dahil sa akin. Bagaman medyo lasing na si Nicole, malinaw pa rin ang kanyang pangangatuwiran. Ang buhay na buhay dito ay hindi mapigilan ang kanyang puso na nais na bumalik at makita si Clayton. Napanood ni na Yvette at Julie si Nicole na umalis at nagpalitan ng isang sulyap. Hinawakan ni Julie ang braso ni Yvette. Tell them to come. I wanna check them out too. Yvette poked Julie's cheek. Julie, nagbago ka rin. Naging masama ka. Hindi ba sapat ang mukha ni Kai para sa iyo? Nagpout si Julie. Ano ang mali sa pagtingin lamang? Tumawa si Yvette at tinapik ang hita. Tama na. Magkakaroon ako ng isang tao na magpadala sa kanila dito. Ito ay kasing dali ng pagtawag sa telepono. Ang may-ari ng bar ay pamilyar kay Yvette at alam na mahal ni Yvette na magsaya, kaya lagi niyang naisave ang mga mabubuti para sa kanya. Hindi niya alam na ikinasal si Yvette, kaya sinundan pa rin niya ang mga dating patakaran. Ito ay isang mahabang panahon mula noong pumupunta si Yvette, kaya personal na dinala ng boss ang mga tao. Miss Quimby, ang ilang mga bote ng alak na itinago mo dito ay hindi pa naubos. Nais mo bang may padala sila lahat? Bagaman maraming inumin si Yvette, hindi siya napunta rito upang uminom. Narito siya upang uminom sa masiglang kapaligiran na ito. Oo naman, dalhin mo ito. Hayaan ang mga ginoong ito na uminom din. Isang maliwanag na ngiti na namumulaklak sa mukha ng may-ari. Si Miss Quimby ay palaging mapagbigay. Bubuksan nila ang kanilang mga mata sa isang bagong mundo ngayon. Kinaway ni Yvette ang kanyang kamay. Sige, itigil ang pakikipag-usap na walang kaparirikan at huwag mo kaming abalahin. Ang owner ay isang matulungin na tao at agad na hindi na sila nag-abala. Siyempre, tumawag ulit ako kung may kailangan ka. Ang iyong inumin ay maipapadala mamaya. Sumandal si Julie sa sofa na may makitid na mga mata. Ang kanyang pagpapaubaya sa alkohol ay ang pinakamasama. Bagaman uminom siya. At least, naramdaman na niya na hindi na siya makapagpapatuloy. Ang alkohol ay nagpunta sa kanyang ulo, at ang kanyang paningin ay nagsimulang mag-overlap. Naupo si Yvette doon. Ginawa ito ng alkohol kaya hindi siya nakaramdam ng pagkakasala, at inilagay niya si Lance sa likuran ng kanyang ulo. Ito ang lahat ng normal na pakikipag-ugnay sa lipunan sa isang lugar na tulad nito. Hindi naniniwala si Yvette na hindi darating si Lance sa mga lugar na ito upang makipag-usap sa negosyo. Sa kaisipang iyon, ang kanyang panloob na lakas ng loob ay lumago ng kaunti.
Halika. Huwag mag-atubiling mag-order ng kahit anong gusto mo. Kumanta kung nais mong kumanta at sumayaw kung nais mong sumayaw. Huwag mo kaming isipin. Ang kanyang mga salita ay napakabanayad. Sa katunayan, nais niyang makita kung ano ang mga specialty ng lalaki escorts ngunit hindi nais na magtanong ng direkta. Ito ay tulad ng isang lektura mula sa isang guro sa klase. Nalaman nilang lahat ang tungkol sa lahat ng mga uri ng mga nakakalito na panauhin sa kanilang pagsasanay, kaya ang ganitong uri ng kahilingan ay natural na hindi masyadong labis. Ang isang manipis at mukhang scholar na may isang pino ng ngiti ay nagsabi, pagkatapos ay kumanta ako. Kabanata 1646. Pole dance. Tumanggo si Yvette na may ngiti. Ang kanyang puso ay hindi maiwasang purihin siya. Hindi nakakagulat na mariing inirerekomenda ng may-ari ang taong ito. Ang kanyang tinig ay makalangit. Ang isa pang lalaki na escort ay mukhang napaka-nakaka-intriga. Alam ko kung paano sumayaw. Miss, dapat ba akong mag-post ng sayaw para sa iyo? Alam mo kung paano mag-post ng sayaw. Medyo nagulat si Yvette. Nakita niya ang mga lalaki na sumayaw bago dahil ang mga mayayamang kababaihan na dati niyang pakikisalamuha ay nagdala sa kanya sa isang strip club. Ang mga kalalakihan doon ay maaaring gawin ang lahat. Ang pagsayaw sa poste ay natural na isang cinch. Naaalala ni Yvette ang eksenang iyon sa buong buhay niya. Ito ay tulad ng pagbubukas ng pintuan sa ibang mundo. Maraming mga magagandang lalaki ang sinubukan ang kanilang makakaya upang mag-apela sa mayamang babae sa harap nila, na tumingin sa kanila na pagkahamak. Ang hitsura na iyon ay tulad ng isang tao na nakatingin sa isang escort na naghahain sa kanya ng inumin sa isang partidong panlipunan. Disdain at hindi pinansin. Bumalik si Yvette upang sabihin sa kanyang ina, ngunit sinabi lang sa kanya ng kanyang ina na huwag masyadong mag-isip tungkol dito at masanay na lang ito. Biglang nadama ni Yvette na nasiyahan, kaya't ang kanyang ugali ng pagtawag sa mga kalalakihan sa bawat okasyon ay bumaba ng bahagya. Gayunpaman, naalala niya na ang mga taong sumasayaw pabalik noon ay masungit at kasuklam-suklam. Nakakatawa ito. Ang mga inosenteng mukhang at nakakaakit na tao sa harap ni Yvette ay ngumiti at inihayag ang kanyang maliit na mga canine. Gusto niyang mag-post ng sayaw. Nagpanggap si Yvette na isipin ito. Oo naman, sige na. Hindi mahalaga kung hindi siya sumayaw ng maayos. Maayos ito hanggat ang sayaw ay hindi masyadong sensual. Nang makita ito ng iba, sila ay napakamatalinong lumuhad at naupo sa tabi ni na Yvette at Julie, nagbubuhos ng alak para sa kanila at humahawak ng mga platter ng prutas. Napakasakit nila. Ang musika sa labas ay nakakabingi tulad ng dati, ngunit ito ay naging background ng musika dito. Ang mga mata ni Julie ay nagdurugo habang sinubukan niyang kilalanin ang mga tao sa harap niya, ngunit walang silbi ito. Isang malinaw at magandang boses ang dahan-daang umalangaw-ngaw. Napakatakal ng kanta, ngunit kung ihahambing sa maingay na musika sa labas, ito ay tulad ng isang hininga ng sariwang hangin. Ginawa nitong nais na maabot at kunin ito. Ito ay kung ano ang kumakanta ng walang sala at pino na batang lalaki ngayon. Mukha siyang kabataan at dalisay, tulad ng sikat ng araw. Pareho ang boses niya. Ito ay napaka-kanais-nais. Ang mga taong tulad nito ay higit na hinahangad kaysa sa mga nagtrabaho sa mga strip club. Naiintindihan ni Yvette na mahusay na trinatrato siya ng may-ari ng bar. Sa kabilang linya, ang nakakaakit na batang lalaki ay kumandat sa paligid ng poste at biglang tumalon. Ang kanyang katawan ay tumalon ng may kakayahang umangkop, pagkatapos ay naging kaaya-aya. Walang coquettish posture. Sa halip, mukhang katulad ito ng isang pagganap sa sining, malinis at masinsinan. Para sa isang moment, naramdaman ni Yvette na wala sila sa isang bar ngunit sa isang klase ng sayaw sa universidad. Yvette turned to look at Julie, who also subconsciously looked at her. Ang mga mood ng dalawang tao ay subconsciously flipped up at down. Pareho silang naintindihan ang kanilang mga pakiramdam ngunit biglang nadama. Hindi sila mukhang mabubuting tao ngayon. Nang makita si Yvette ay biglang tumahimik nang siya ay medyo nasa sabik dati, hindi alam ng mga kalalakihan ang nangyari. Maingat sila dahil hindi nila maintindihan ang pag-uugali ni na Yvette at Julie. Ang tao na sumasayaw sa poste ay hindi nakakuha ng isang papuri kahit na isang mahabang panahon, kaya't maingat niyang tinanong siya kung siya ay baligtad. Miss, dahil ba hindi ako sumayaw ng maayos?
Natigilan si Yvette at ngumiti. Hindi, sumayaw ka ng maayos. Habang siya ay nagsalita, may isang tao sa labas na kumatok sa pintuan at dinala ang alak na itinago niya rito. Nagdala rin siya ng isang kahon ng dayuhang beer. Ito ay mula sa boss. Mangyaring tamasahin ang iyong sarili, Miss Quimby. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga browser. Salamat. Pagkatapos, tinawag niya ang lahat para uminom. Kabanata 1647. Itinala ko ito para sa iyo. Sa wakas ay pinainit ang lugar. Nais ni Julie na lumahok ngunit walang lakas, kaya maaari lamang siyang maging isang pasibo na tagamasid. Ang tao na poste sa yawan ay nagsalita ng mahusay at kaaya-aya. Walang hangarin na maghanap ng instant na benepisyo mula sa kanyang mga salita, kaya mahirap na hindi siya magustuhan. Oh, miss, lasing ako. Kailangan kong pumunta sa banyo. Inihayag ni Yvette ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay flush, at siya ay parang isang engkanto na maaaring timpla sa gabi sa pamamagitan ng pag-flap ng kanyang mga pakpak. Ang tao sa gilid na nag-awit ay mukhang mas introverted at mabilis na namula. Nang lumabas ang iba pang lalaki na escort, lumapit siya na may isang baso ng alak. Miss, paano ang tungkol sa isang inumin? Si Yvette ay mayroon pa ring isang baso sa kanyang kamay at malapit na lamang na itaas ang kanyang kamay upang dalhin ang kanyang baso, ngunit itinaas niya ito at dinala ang baso sa kanyang mga labi. Sinusubukan ba niyang pakainin siya? Gusto ni Yvette na tumawa. Nang makita ang kanyang hindi sanay na hitsura, alam ni Yvette na marahil ay kinakabahan siya. Hindi niya hayaang makuha ng sino man ang itaas na kamay. Nang binuksan ng poste ng sayaw na poste ang pintuan upang umalis, humigop si Yvette mula sa baso. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang lumunok, bigla siyang nagyelo. Ang mga ilaw ay kumikislap sa labas, ngunit sapat na para makita ni Yvette ang taong nakatayo doon ng malinaw. Para sa isang moment, nais ni Yvette na makahanap ng isang butas sa lupa upang ilibing ang sarili. Iyon ang naisip niya, kaya iyon ang ginawa niya. Ang hanggal na desisyon na iyon ay maaaring dahil sa impluwensya ng alkohol. Agad na lumingon si Yvette at sinubukan na humiga upang itago sa ilalim ng sopa. Gayunpaman, ang puwang ay napakaliit. Ang puwang sa ilalim ng mesa ay masyadong makitid. Ano ang iba pang mga lugar doon? Si Yvette ay tumingin sa paligid na may isang flustered expression, sinusubukan upang makahanap ng isang lugar na magtago, habang ang lahat ay tumingin sa eksenang ito sa pagkamangha. Pagkalipas ng ilang segundo, isang lalaki ang lumitaw sa pintuan. Tumayo roon ang lalaki na may malamig na mukha. Ang kanyang mga mata ay madilim. Nang makita niya ang panik na hitsura ng babae, ang apoy na sumulong sa kanyang puso ay agad na nawala. Kung alam ni Yvette kung paano magtago, nangangahulugan ito na may pag-asa pa rin para sa kanya. Tumayo ang lalaki doon na parang nanonood siya ng isang palabas. Tumigil sa pagtatago, nandito pa rin si Miss Nixon. Mayroong ilang mga tao na lumabas kasama si Yvette. Humiga si Julie sa sofa at kumurap ng kanyang mga mata habang tinitingnan ang matangkad na figure na lumitaw sa harap niya. Ang lalaki ay mukhang medyo pamilyar. Tinapik ni Julie ang sofa sa tabi niya. Yvette, tingnan ang bagong Ginoo. Hindi ba mukhang siyang Lance? Sa isang instant, ang katawan ni Yvette ay tumigas. Walang paraan upang itago. Nalantad din siya ni Julie. Ipinikit ni Yvette ang kanyang mga mata. Tumalikod siya, tumingin sa pintuan, at sumulyap sa pagkalito. Lasing ako. Wala akong alam. Sa ngayon, si Yvette ay maaari lamang magpanggap na lasing sa isang pagtatangka upang maiwasan ang bagay na ito. Makakahanap lang siya ng isang dahilan para bukas. Gayunpaman, hindi naglaro si Lance kasama niya. Lasing ka. Pagkatapos ay itatala ko ito para sa iyong ina at tatanungin ka kung talagang lasing ka. Habang nagsalita siya, pinataas lamang ni Lance ang kanyang telepono. Sa pagbanggit ng kanyang ina, agad na nadama ni Yvette ang kanyang buhok na nakatayo sa dulo. Kung alam ng kanyang ina na dumating pa rin siya sa isang nightclub kahit nakasal, marahil ay babalatan siya ang buhay. Lumapit si Yvette sa ilang mga hakbang at hinayla ang kanyang braso. Dinilaan niya ang labi niya at ngumiti. Hindi ako lasing. Hindi mo na kailangang ipakita sa kanya. Natulog na siya. Naamoy ni Lance ang malakas na amoy ng alkohol sa kanyang katawan. Ang kanyang ngiti ay kumupas, at ang kanyang tingin ay nagdilim habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maliit na malabo.
Hindi nakakagulat na hindi mo ako pinasama. Natatakot ka bang abalahin ka ang iyong kasiyahan? Para sa ilang kadahilanan, mayroong isang chill sa kanyang tono. Ito ay hindi maipaliwanag na ginawa ni Yvette na nagkasala at natatakot. First ni Yvette ang labi niya. Hinawakan niya ang kanyang braso at ibinaba ang kanyang mga mata, nagsasalita sa isang maliit na tinig. Hindi, sinabi ko na sa iyo na ito ay isang pribadong partido. Hindi kami maaaring magdala ng mga miyembro ng pamilya. Kabanata 1648. Ito ang aking asawa. Nag-chock si Lance. Kaya, bukod sa iyo at si Miss Nixon, sino ang lasing, walang pangatlong tao? Tinatawag mo itong isang pagdiriwang. Nasaan si Nicole? Kumusta naman si Ginoong Carter? Nagtataka siya kung bakit maaaring sumali si Ian, ngunit hindi niya magawa, kaya natagpuan din niya ang ilang mga kaibigan na uminom din dito. Nais ni Lance na parang isang pagkakataon na makatagpo. Gayunpaman, hindi ito pagkakataon na makatagpo. Ito ay isang pagkabigla lamang. Yvette gulp. Umalis na lang si Nicole, at umalis din si Ian dahil may gagawin siya. Iyon ang katotohanan. Sinabi ni Lance, iyon ang quite a coincidence, ha? Iyon ang dahilan kung bakit mo tinawag ang mga kalalakihan na ito. Ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Siya ay may isang ekspresyon na parang may nagawa siyang mali at maamon na aminin ito. Ang ilang mga Ginoo ay nadama na ang kapaligiran ay hindi tama. Gayunpaman, ang taong dumating upang maglingkod ay si Yvette. Hindi sila naglakas loob na umalis nang walang salita ni Yvette. Ang ilan sa kanila ay lihim na tumingin sa lalaki. Ang kanyang mga hitsura at aura ay unang klase, at ang uri ng pagmamataas na nagmula sa kanyang mga buto ay naipon sa pamamagitan ng karanasan. Ang mga bata at walang karanasan na lalaki na escorts na tulad nila ay hindi makakaab sa iyon sa kanilang buhay. Ang matamis na pakikipag-usap na tao na nagpunta sa banyo kanina ay nangyari na bumalik at nakita ang eksenang ito. Oh, miss, did you have too much to drink? Kukuha ba ako ng isang silid para magpahinga ka? Si Yvette ay mukhang mapait, na parang nasasaktan siya. Pagkarinig ang mga salitang iyon, agad na naging madilim si Lance. Si Yvette ay nagmamadaling kumaway sa kanyang kamay. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Kung nakakuha siya ng isang silid, mas mahirap ipaliwanag. Sinabi ng binata, sino ito? Hindi pa kita nakita dati. Bago ka ba? Tumingin siya mula sa gilid at hindi maganda ang pagtingin kay Lance. Nang makita niya ang mukha ni Lance, bigla siyang bumagsak at binago ang kanyang mga salita. O kaibigan ka ba ng ginang? Ang mga taong may ganitong uri ng aura ay pangkaraniwan dito. Siya ay alinman sa mayaman o marangal. Walang ganap na paraan na ang lalaking ito ay isang escort ng lalaki. Tumingin siya sa trepidation, nag-aalala kung natapos na ang kanyang karera. Bago magsalita si Yvette, tiningnan ni Lance ang matalim na titig. Ano sa palagay mo? Ang tao ay natural na hindi naglakas loob na sabihin kung ano ang naisip niya. Tiningnan niya si Yvette na may pangamba, tulad ng isang maliit na phone. Miss. Ang paraan ng pagtawag sa kanya ay medyo kaaya-aya. Gayunpaman, walang magawa si Yvette ngayon. Kailangan niyang protektahan ang sarili. Hinayla ni Yvette ang braso ni Lance at ngumiti. Anong kaibigan? Ito ang aking asawa. Tumawag sa kanya ng bayaw. Sila ay legal na ikinasal pagkatapos ng lahat. Ang ilang mga kabataang lalaki ay natigilan bago agad na tumayo. Naglinya sila at yumuko, na parang nag-e-ensayo sila ng matagal na, at sumigaw ng magkakaisa. Kapatid na lalaki. Ang mukha ni Lance ay nagdilim ng ilang sandali bago niya clenched ang kanyang mga ngipin at ngumiti. Wow! Sa unang pagkakataon na narinig niya si Yvette na umamin na siya ang kanyang asawa ay nasa isang lugar na tulad nito. Walang makapaniwala kahit na sinabi niya sa ibang tao. Ito ay simpleng biro. Ang galit ay sumugod sa kanyang ulo sa isang iglap. Galit na galit si Lance kaya ayaw niyang magsabi ng isang salita, kaya't lumingon siya upang umalis. Ilang sandali si Yvette. Agad siyang huminahon. Nagmamadali siyang humabol sa kanya. Wait for me. Don't misunderstand. I'm not fooling around with them. I didn't do anything. Kailangang gawing malinaw ni Yvette ang mga bagay. Kung hindi, ito ay magiging mantsa sa kanilang kasal. Hindi na siya gagawa ng anumang bagay na tumawid sa linya. Bago maabutin siya ni Yvette, naalala niya na nasa loob pa rin si Julie.
Namang naisip niya ang tungkol sa mga kalalakihan sa loob, nabalisa siya. Bagaman lahat sila ay mukhang walang kasalanan at dalisay, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga tao ang tunay sa kanila? Sa pag-iisip tungkol dito, tinawag ni Yvette ang may-ari ng bar at sinabi sa kanya na tanggalin ang mga kabataang lalaki. Pagkatapos, tumawag siya ng ibang tao upang bantayan si Julie bago may dumating upang kunin siya. Hindi tinalo ni Yvette ang paligid ng bush at tinawag si Kai habang tumatakbo sa labas. Matapos ang ilang mga salita, sinumpa ni Kai. Yvette, sampain ka. Naisip ni Kai, paano niya dinala si Julie sa ganoong uri ng lugar at lasing siya. Kabanata 1649. Ipaliwanag ko. Si Yvette ay walang oras upang makipagtalo kay Kai. Pinanood niya ang tao sa harap ng kanyang paglalakad ng higit pa at malayo pa at halos hindi mahuli. Sa kanyang pagkabalisa, hindi nakita ni Yvette ang hakbang sa harap niya at natisod. Agad siyang nawalan ng balanse at natambo sa lupa, mukhang masungit. Sumigaw si Yvette sa sakit. Maraming mga tao sa paligid na dumating upang uminom. Nang makita nila ang isang magandang babae na natutamba sa lupa nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang imahe, nais nilang lahat na magpista ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Yvette na ito ang pinakadakilang kahihiyan sa kanyang buhay. Ang huling tao na napahiya sa pasukan na ito ay si Keith Ludwig nang tumakbo siyang hubad. Ngayon, ito ay ang kanyang oras. Ang kanyang mga mata ay natigil, at malapit na siyang umiyak, ngunit sa susunod na segundo, isang figure ang tumayo sa harap niya at itinapon ang isang mamahaling suit sa kanyang katawan. Oo, itinapon niya ito. Gayunpaman, nasasakop din nito ang mga bahagi niya na maaaring nakalantad. Pinigilan ni Yvette ang kanyang luha at kaaya-aya na naabot. Hayaan mo akong ipaliwanag. Ang makapangyarihang Miss Quimby ay napakakumbaba, kaya paano hindi mapapawi ni Lance ang kanyang paggalang. Hinawakan ni Lance ang kanyang kamay at tinulungan siya. Although his expression was still sullen, ito ay mas mahusay kaysa sa dati. When she chased him out, the fire in his heart was already mostly extinguished. Tumahimik si Lance at naisip ito. Bakit siya nakatayo peren doon? Ito ay dahil may isang taong naghihintay sa kanya. Ayaw ni Lance na sabihin kay Yvette ang tungkol sa taong iyon. Posible na kahit na hindi alam ni Yvette ang tungkol dito. Ang kanyang pagdating ay isang bitag na pinlano ng iba. Ang taong ito ay nais na magmaneho ng isang kalso sa pagitan nila at paghiwalayin ang mga ito upang magkaroon siya ng pagkakataon na samantalahin ang sitwasyon. Inisip ito ni Lance sa loob ng ilang segundo. Kabilang sa mga kaibigan na tinawag niya para sa isang inumin, maaaring may kaibigan din ng ibang tao. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng perpektong pagkakaisa. Ang tingin ni Lance ay maulap at hindi sigurado habang nakatingin siya kay Yvette. Yvette sniffed at hinawakan ang kanyang tuhod gamit ang isang kamay. Nagkaroon ng isang nagninangas na sakit, ngunit wala siyang oras upang makaramdam ng paumanhin para sa kanyang sarili ngayon. Sumusumpa ako. Wala akong ginawa upang pabayaan ka. Ang mga taong iyon ay espesyal na inirerekomenda ng may-ari ng bar na buhayin ang kapaligiran. Kami ang kanyang regular na mga customer, kaya mayroon kaming isang tiyak na halaga ng paggalang sa bawat isa. Tumingin si Yvette sa walang ekspresyong sa mukha ni Lance. Parang galit pa rin siya. Inabot niya at hinatak ang braso niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay tanungin mo ang may-ari ng bar. Hindi ako nagsisinungaling. Tinitigan siya ni Lance. Madilim at malalim ang kanyang mga mata. Ang apoy sa kanyang dibdib ay agad na nag-apoy muli. Kung hindi ka nagsisinungaling, kung gayon bakit ka nakaramdam ng pagkakasala noong nakita mo ako? Masaya kang pinapainom ng alak ng ibang tao. I ended up disturbing you, didn't I? You think that you didn't do anything that let me down. What's your bottom line? Sleeping with someone else. Agad na nagyelo si Yvette. Kumurap siya at tiningnan siya ng isang blankong tingin. Ang mga string sa kanyang ulo ay nasnap sa isang iglap, na iniwan siya ng isang blanko na pag-iisip. Hindi niya alam kung paano mag-retort. Nang makita siya ni Lance na ganito, ang kanyang galit ay agad na umusbong sa walang magawa. Bumantong hininga siya at tiningnan siya ng isang madilim na tingin. Masyado akong nagsalita. Pasensya na. Huwag mo itong dalhin sa puso. Sinasabi iyon, binigyan siya ni Lance ng malalim na hitsura, lumingon, at umalis. Gayunpaman,
Ang kanyang bilis ay malinaw na bumagal. Hindi ito ang unang araw na nakilala niya si Yvette. Nang makilala siya, hindi siya banayad at maamo na binibini. Alam ni Lance na mahilig siyang lokohin. Noong nakaraan, wala itong kinalaman sa kanya, kaya ngumiti lang siya at kinalimutan ito. Gayunpaman, kasal na sila ngayon. Orihinal na naisip ni Lance na sila ay nasa proseso ng paglapit sa bawat isa na may patuloy na pagbonding sa mga araw na ito. Gayunpaman, tila siya ay mali. Ang pagsunod ni Yvette ay nagbigay sa kanya ng ilusyon na ang kanyang kasal sa kanya ay sapat na upang baguhin ang kanyang mga dating gawi. Ngayon, parang hindi nangyari. Ang kanyang mga inaasahan sa pag-aasawa na ito ay masyadong mataas. Kabanata 1650. Late night na talakayan. Umiling-iling si Lance sa self-deprecation. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niyang medyo nawala. Tumingin si Yvette sa kanyang likuran nang walang paggalaw. Ang kanyang figure ay matangkad at tuwid, ngunit hindi niya maipaliwanag ang sakit ng puso. Malinaw siyang nagkakamali, ngunit ang taong humingi ng tawad ay si Lance. Palagi silang nakakasama ng maayos sa bawat aspeto. Kahit na sa kama, mayroong isang pakiramdam tulad ng dapat nilang makilala ang isa't isa ng mas maaga. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ngayong gabi ay tila masira ang pagkakaisa na ito. Galit si Lance. Gayunpaman, hindi niya itinulak ang kanyang swerte o lektura sa kanya. Sinabi lang niya ang ilang mga salita at na-back off sa isang makatuwirang posisyon. Ito ay tila hindi pagkakasunod-sunod, ngunit maaari niyang maramdaman na ito ay magdadala lamang sa kanila ng higit pa at higit na magkahiwalay. Nang makita na papasok na siya sa kotse, agad na tumakbo si Yvette. Ang mga headlight ay lumiwanag habang siya ay nakatayo sa harap ng kotse, at biglang nag-screeched ang preno. Ang taong nasa loob ay naging mapatla. Ang kanyang ulo ay inilabas sa labas ng bintana, mukhang matigas. Baliw ka ba? Ang kanyang tono ay ang pinakapangit na ito ay ngayong gabi. Tumayo roon si Yvette, nag-iimpok ng ilang sandali. Pagkatapos, first niya ang kanyang mga labi, lumakad, binuksan ang pintuan ng pasahero. Pumasok siya at inilagay sa kanyang sinturon. Sa gilid, sumimangot si Lance at tiningnan siya sa pagkalito. Itinaas ni Yvette ang ulo. Tayo na sa bahay. Binuksan ni Lance ang kanyang bibig, nais na sabihin ng isang bagay, ngunit pinigilan niya. Tahimik siyang tumingin sa malayo at nakatuon sa pagmamaneho. Ang buong paglalakbay ay labis na tahimik. Walang nag-iisip ng paggamit ng musika upang mapagan ang awkwardness sa kotse. Sa hagdan, walang lumabas sa kotse. Nagkamali si Yvette. Nag-clear siya ng kanyang lalamunan at tumayo muna. Nagpunta ako sa malayo ngayong gabi. Naipakita ko na ito. Dahil kasal ako, kahit na ano ang dahilan, hindi ako dapat lumabas upang magpakasawa lamang sa pag-inom at kasiyahan, lalo na sa ibang mga kalalakihan. Wala namang itinago si Yvette. Siya ay nasa mali, ngunit wala talaga siyang ginawa na laban sa moralidad. Hanggat hindi siya nagsisinungaling, lahat ay naisave pa rin. Tumahimik si Lance at tahimik na bago magsalita. Ginawa mo rin ito noong kasama mo si Sean. Kahit na ito ay isang itinatag na relasyon, ginawa pa rin nila ang nais nila. Tahimik ang loob sa sakyan ng ilang segundo. Tumingin si Yvette sa kanya at hinalinhan ng mapagtanto niya na hindi niya ibig sabihin na sinasadya o ito ay sinasadya. Ma'am, makikita lang tayo ng ilang mga tao upang buhayin ang lugar kapag lumabas kasama ang mga kaibigan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka tumawag para sa mga escort sa bihirang okasyon na lumabas ka upang makihalubilo. Siya ay nag-retort, at agad na natigilan si Lance. Agad siyang nakadama sa pagkawala ng mga salita. Dumalo si Lance ng higit pang mga kaganapan kaysa sa kanya na mas magulo, ngunit ang mga iyon ay para lamang sa mga sosyal na niceties. Hindi pa niya inilagay ang kanyang mga kamay sa ibang babae. Pagkatapos ng lahat, hindi niya gusto ang balgaridad. Gayunpaman, nang makita niya si Yvette na napapaligiran ng napakaraming mga lalaki, hindi lamang ito maihahambing sa mga okasyong pinuntahan niya. Hindi lamang ito matiis ni Lance. Galit siya. Gayunpaman, nang marinig ni Lance na katulad niya ito kahit nakasama niya si Sean, bigla na siyang naramdaman na galit na. Parang hindi ito dahil sa kanya. At least, hindi niya ito ginawa dahil hindi siya isang mabuting asawa. Sa pag-iisip ng ganoong paraan, nakatingin si Lance sa problema mula sa isang layunin na pananaw.
Nang makita ni Yvette na wala siyang sinasabi, alam niya na epektibo ang kanyang retort. Ngumiti siya. Kung iniisip mo ito, hindi ako magiging ganito sa hinaharap. Pigilan ko ang aking sarili ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, kasal na tayo. Gusto ko lang pakawalan ngayong gabi bago ang kasal. Nahuli mo ako sa aking huling oras. Hindi magkakaroon ng dahilan para sa paglipat na ito. Sa mga salitang iyon, itinaas ni Lance ang kanyang mga browser. Ang kanyang kalooban ay hindi maiiwasang mas mahusay. Siya ay natural na maramdaman na si Yvette ay nakompromiso. Kabanata 1651. Hindi pamilyar na panganib. Pareho silang matalino at maiintindihan ng isang pangungusap lamang. Handa si Yvette na bumalik sa isang hakbang, at ang hakbang na ito ay inilatag kahit sa kanyang paanan. Kung si Lance ay patuloy na magtaltalan at nag-aalala sa ibabaw nito, siya ang magiging insensitive. Lumuwag ang ekspresyon ni Lance. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay kulot ng bahagya, at ngumiti siya sa kanyang lasing na hitsura. Pagkatapos ay talagang pinarangalan ako para sa mahusay na Miss Quimby upang makabalik sa tamang track. Paano kita mababayaran? Nakuha ni Lance ang pagtrato na kahit hindi nakuha ni Sean. Si Lance ay hindi isang hindi pinapahalagahan na tao. Ang kasal na ito ay puno pa rin ng mga inaasahan. Lumalim ang ngiti ni Yvette, at naging malabo ang kanyang tingin. Nararamdaman niya na lumambot ang tono ni Lance. Sa makatuwid, siya ay kumurap ng labis. Ipagpapatuloy ba natin ang ating pag-uusap sa itaas? Inabot ni Lance at biglang ibalot ang kanyang mga braso sa kanyang katawan, hinayla siya mula sa upuan ng pasahero upang umupo sa kanyang kandanggan. Ang dalawang tao ay napakalapit sa bawat isa na ang kanilang mga paghinga ay magkakaugnay. Nagkaroon ng isang bahagyang nakalalasing na matamis at malabo na halimuyak ng alak sa katawan ni Yvette, na kumakalat sa ilong ni Lance. Parang nadama si Lance na siya ay nalasing mula rito. Nagyelo si Yvette. Hinawakan ni Lance ang likod ng kanyang leeg at ngumiti. Natatakot ako. Hindi na ako makapaghintay. Pagkatapos, inaangkin niya ang kanyang mga labi. Sure enough, ang halimuyak ng alak ay umaapaw. Tumanggap si Nicole ng isang tawag mula kay Clayton at tumungo pabalik. Naisip niya kung saan inilalagay niya ang kanyang gamot. Gayunpaman, may isang biglaang flash sa harap ng kanyang mga mata, at napilitang tumigil ang sasakyan. Sa gabi, ang mga sasakyan ay kalat sa malawak na kalsada. Gayunpaman, maraming tao pa rin ang nakakita sa eksenang ito. Maraming mga itim na kotse ang lumitaw sa wala kahit saan at pinilit ang kotse na huminto. Nandoon si Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig, ngunit walang pahiwatig ng pagkabalisa. Ito ang kanyang teritoryo. Hindi mahalaga kung sino ito, hindi nila magagawang ilayo siya ng madali tulad ng huling oras. Ang paghaharap ay tumagal ng mas mababa sa 1 minuto. Bumaba ang tao sa sasakyan. Hindi kumilos si Nicole. Di nagtagal, isang pilak na kulay abo na SUV na mukhang isang higanteng bakal na sumakay sa isang kotse na humaharang sa kanyang tagiliran. The black car was dented from the heat. Ang mga tao na lumabas sa kotse, lahat ay mukhang pamilyar. Gayunpaman, hindi sila mukhang mga profesional na mandirigma. Tinawag lang sila upang tumayo sa tabi. Malakas silang tumingin sa taong nasa pilak na SUV, ngunit ang kanilang motibo ay si Nicole, na nasa ibang kotse. Ang susunod na segundo, maraming tao ang bumaba mula sa SUV. Ang pinuno ay si Luca. Maraming iba pang mga tao ang lumabas sa kotse, na may malakas na presensya. Hinawakan nila ang mga sandata ng pagtatanggol sa sarili sa kanilang mga kamay. Bagaman ang kanilang mga numero ay mas mababa, ang kanilang nakapalibot na aura ay higit na mataas. Sa kotse, dahan-daang nagbuntong hininga si Nicole. Kung ang pinuno ng kalaban ay naglalayong ilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang, mabilis na lumipat si Luca sa harap niya at itinuro ang malamig na bar aisles ng isang baril sa kanyang ulo. Ang tao ay agad na hindi naglakas loob na kumilos. Tumayo siya roon na may maputlang mukha, pinagpawisan at nanginginig. Ang kapaligiran ay naramdaman na ito ay nasa isang tipping point. Ang gabi ay tahimik, ngunit may panganib sa katahimikan na ito. Ang iba pang partido ay malinaw na hindi inaasahan na magkaroon ng baril si Luca at agad na nagpanik. Nagkataon silang tumingin sa direksyon ng itim na kotse. Sa ilalim ng mga ilaw sa kalye, ang simoy ng hangin ay nagdala ng isang child.
Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata ngunit hindi lumabas sa kotse. Hindi siya walang alam. Hindi nagtagal. Ang ibang partido sa wakas ay lumabas. Ang babae ay nagsuot ng itim na damit at isang sombrero. Maging ang kanyang buhok ay ahit. Mukha siyang tomboy. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga eyes. Nakilala niya ang taong iyon, Angie. First ni Nicole ang kanyang mga labi at napanood habang naglalakad ang beau ni Angie sa kanyang sasakyan at kumaway sa kanyang mga tauhan. Maliban sa lalaki na hawak ni Luca sa gunpoint, ang iba ay mabilis na na-back off at bumalik sa kanilang mga kotse. Ang kotse na tinamaan ng SUV was dented, but the people outside did not dare to hesitate. Kahit na nasira ang sasakyan, nag-scrambled sila upang magpatuloy. Kabanata 1652. Pangwakas na pagpupulong kay Angie. Nais ni Angie na lapitan ang kotse ni Nicole ngunit nakaharang si Luca. She pursed her lips and looked at Nicole. Her gaze was dark and defeated. Tumahimik si Nicole bago pumili, upang lumabas. Bagaman kinuha siya ni Caleb at nakonektado siya kay Angie, alam ni Nicole na hindi ito ideya ni Angie. Si Angie ay hindi mabilang na mga pagkakataon upang magamit si Nicole pabalik sa Atlanta, ngunit hindi niya ginawa. Ang malamig na hangin ay sumamyo sa kanyang buhok, at si Nicole ay nagtaas ng kamay upang malumanay na bahagi ito. Angie, kailangan mo ba ng isang bagay mula sa akin? Tumayo roon si Angie at tiningnan siya na may pursed na mga labi. Ang flight ko ay sa gabi. Babalik ako sa Timog Silangang Asya sa lalong madaling panahon. Ang aking kapatid ay patay, at kabilang sa mga sumunod sa aking kapatid, ang ilan sa kanila ay lumipat sa isa pang gang, habang ang ilan ay naghihintay na bumalik ako. Sa hinaharap, maaaring hindi na ako muling dumating sa Medianya. Ang boses ni Angie ay lumubog sa hangin. Napakagaan ngunit malinaw at medyo madulas. Sinabi ni Nicole, magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay. Wala silang gaanong pagkakaibigan, at hindi ito malalim na makikita niya si Angie. Sa kasong iyon, bakit napasa ni Angie ang problema sa pagpunta sa kanya? Itinaas ni Angie ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nicole. Nag-atubili siya. Nicole, napunta ako rito upang makita ka ng isang beses dahil nais kong humingi ng tawad sa iyo para sa aking kapatid. Natigilan si Nicole at tumangala. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Angie. Humingi ng tawad si Angie. Target ka ng aking kapatid dahil sa akin. Nabanggit kita sa kanya dati, ngunit hindi ko na sinabi sa kanya na gawin iyon. Humihingi ako ng paumanhin para sa sanhi ng labis na problema at inilalagay ka sa panganib. Si Nicole ay hindi pa naniniwala. Iyon lang. Nag-shock si Angie. Iyon lang. Ayaw kong gawin ito, ngunit. Lumapit sa akin si Eric. Nangako siyang hindi ipahiwatig sa mga bagay ng kapatid na lalaki sa kondisyon na darating upang humingi ng tawad sa iyo. Nagdilim ang mga mata ni Nicole. Kaya, ito ay dahil kay Eric. Nang makita ang hitsura ni Nicole, biglang ngumiti si Angie. Si Eric ang taong pinangarap ni Angie na makakuha, ngunit si Nicole ay labis na nasaran ng loob sa kanya. Ngayon, nawala ang kanyang bahay at ang kanyang kapatid. Nawala ang lahat. Dumating si Angie sa Medianya minsan at natapos ang mga sugat. Ano ang pinaplano niya? Dapat ay kinamumuhian ni Angie ang taong iyon. Sinubukan niya, ngunit wala itong gamit. Sinabi ni Nicole, hindi na kailangan para doon. Wala kang ginawa sa akin, at hindi ka maaaring kumatawan kay Caleb. Well, nais kong bumalik ka sa isang maayos na paglalakbay. Pagkatapos, lumingon si Nicole at malapit nang buksan ang pintuan ng kotse upang makapasok. Sa likuran niya, biglang tumawag sa kanya si Angie. Nicole, naniniwala ka man o hindi, sinadya ko ang sinabi ko. Hindi ko nais na kasangkot sa iyo. Ikaw ay walang kasalanan. Hinahangaan ko kayo. Hindi mo kailanman ay drag ang iyong mga paa kapag sumuko ka sa isang tao. Kahit na gaano kalalim ang iyong pag-ibig na dati, bitawan mo lang. Malamig ang boses niya at drilled sa tainga ni Nicole ng hangin. Tumahimik si Nicole at tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Angie ay tila namumula. Ito ay tulad ng kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya siya sa tirahan ng pamilya ng Carter, ang kanyang sinasadyang disguise, ang kanyang kawalang interes, at ang kanyang katalinuhan. Ang batang babae na mukhang masama ay sa katunayan hindi isang masamang tao.
Kung ito ay isang kakaibang kapaligiran, maaaring maging mas masaya si Angie. Hindi maintindihan ni Nicole kung bakit nagustuhan ni Angie si Eric. Sumimangot si Nicole. Hindi mo ba siya kinamumuhiin? Sa huli, kahit na si Caleb ang humingi ng sariling kamatayan, si Eric ang direktang sanhi nito. Nang bumalik si Angie sa Timog Silangang Asya, hindi na siya magiging maliit na prinsesa ng grupong dealer ng armas. Ang kanyang mga hinaharap na araw ay maaaring maging malungkot. Ang taong nagsimula nito ay pinapayagan lang siya. Ang mga mata ni Angie ay namula. Tinatangkad niya ang labi niya. Tinakpan niya ang kanyang tiyan ng isang kamay at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Hindi talaga ako maput sa kanya. Hindi alam ni Nicole kung tumatawa o umiiyak si Angie, ngunit ang kalungkutan ay isinulat sa buong mukha niya. Kabanata 1653. Isang bagay na makabuluhan. Ang pagkatao ni Angie ay hindi tulad ni Caleb. Dahil lumaki siya sa paligid ng mga baril, si Angie ay mas walang malasakit sa buhay ng tao. Malaya na masaktan ni Angie ang mga tao sa paligid ni Eric kahit na sila ang kanyang mga kamag-anak, ngunit talagang hindi siya magagalit. Hinabol niya ang mga baril at usok para sa karamihan ng kanyang buhay, ngunit nais niyang makahanap ng seguridad sa isang malamig at independenteng tao. Tumingin si Nicole sa kanya ng malalim, pagkatapos ay sumakay sa kotse ng walang pag-aatubili. Look threw the man in his hand to the ground at sinenyasan ang kanyang mga tauhan upang pumasok sa SUV bago siya sumakay sa kotse ni Nicole. Sa oras na tulad nito, ang malapit na proteksyon ay ang pinakamahusay. Bumalik ang kotse ni Nicole, tumalikod sa sulok, at pinatakbo. Hindi nagtagal na wala ito sa trapiko. Ang kotse ay nakablock sa loob ng mas mababa sa 10 minuto. Ang mga kotse sa likuran ay hindi talaga apektado, at ang sitwasyon ay agad na bumalik sa normal. Sa pagbabalik, tahimik ang kapaligiran. Binuksan ni Nicole ang kanyang mga mata at marahan na inutusan. Magkaroon ng isang tao na sundin si Angie upang makita kung siya ay talagang wala na. Tumanggaw si Luca at hindi nag-atubiling. May tumawag kaagad. Hindi nagulat si Nicole na umalis na si Angie. Nagulat lang siya sa saloobin ni Angie. Dagdag pa, tinakpan niya ang kanyang tiyan kanina. Bagaman napakaliit nito, napansin pa rin ni Nicole ang detalyeng ito. Ayaw ni Nicole na siyasatin ang mga bagay na walang kinalaman sa kanya, ngunit kailangan niyang tiyakin na si Angie ay tunay na hindi nabanta sa kanya. Hindi nagtagal. Dumating ang sasakyan sa ibaba. Dumiretso si Nicole mula sa garahe patungo sa elevator. Sa sandaling binuksan ang mga pintuan ng elevator, nakatayo na si Clayton. Napangiti siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay tinging may kagalakan. Tumawag lang ako at tinanong si Ginoong Carter tungkol sa iyong pagdiriwang. Malapit na akong susunduan ka mula sa bar, ngunit bumalik ka na. Kami ay masyadong nakasing. Pagkatapos, hinawakan ni Clayton ang kanyang mga braso para yakapin. Ngumiti si Nicole at nagbuntong hininga, naglalakad upang yakapin siya. Ang kanyang mainit at nakakapreskong amoy ay naging matagal sa kanya. Nagsimula na siyang makakuha ng kaunting guman dito. Ang kamay ni Clayton ay maluwag na nakabalot sa kanyang baywang bago mabagal ang paghigpit. Pagkatapos, kinuha niya ito at hinalikan siya. Nahuli si Nicole sa bantay at itinulak siya sa tabi, binuksan ang kanyang mga mata. Hindi mo pa kinuha ang iyong meds, di ba? Kumurap si Clayton. Ang kanyang mga mata ay nalubog at madilim, at ang kanyang mainit na tinig ay bahagyang husky. Kinuha ko lang sila, kaya kailangan kong mag-ehersisyo ng kaunti. Ito ay napakaiminumungkahi. Itinulak ni Nicole ang kanyang katawan, ngunit hindi siya budge. Hindi ba tayo makakagawa ng isang bagay na makabuluhan? Si Clayton ay napaka-inosente. Hindi ba ito makabuluhan? Bago siya tumugon, they fell onto sa kama. Bagaman sila ay nabubuhay ng magkasama mula nang bumalik sila, kasama ang pisikal na kalagayan ni Clayton, hindi niya kayang bayaran ang anumang masigasig na aktibidad. Unti-unting nakabawi siya, kaya ayaw niyang palayain siya. Dahan-dahan ang pinakawalan ni Nicole at sa lalong madaling panahon ay lumambot sa isang puddle of goo. Gitling tuldok. Pareho silang walang kamalayan upang magtrabaho at matulog hanggang tanghali. Nang magising si Nicole, walang laman ang kama sa tabi niya. Gayunpaman, maririnig niya ang tunog ng isang bagay na nagprito sa labas. Ang pakiramdam na ito ay talagang mainit-init. Naghugas si Nicole at nakasuot ng maskara sa mukha.
Nang lumabas siya, nakilala niya si Clayton, na papasok na upang tawagan siya. Sandali silang nagyelo. Subconsciously naabot niya upang hawakan ang kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay inalis ang kanyang kamay. Gagawin ba ito sa lalong madaling panahon? Malamig ang pagkain. Sinabi ni Nicole, tumatagal ng 15 minuto, at hindi mas kaunti. Nabalisa si Clayton para sa isang iglap bago agad na bumalik upang simulan ang kalan, na pinapainit ang sopas sa ilalim ng mababang init upang hindi ito lumamig. Tumawa siya. Mr. Sloan, you're really becoming more and more like a family cook. Ngumiti si Clayton. Ang kanyang malawak na likod ay gumagalaw sa paligid. Ito ang aking habang buhay na pagtugis. Malinaw na tinatamasa niya ito. May sasabihin si Nicole nang tumunog ang kanyang telepono. Kabanata 1654. Napakatapang mo. Tumingin si Nicole at ito ay mula kay Kai. Kinuha niya ito at inilagay ito sa speakerphone. Ano na, pangatlong kapatid? Nagsalita siya at pinindot ang maskara sa kanyang mukha, natatakot na mahulog ito. Sinabi ni Kai, nais ni tatay na umuwi ka upang kumain. Nahuli lang niya ang ilang mga isda. Tumingin si Nicole sa lalaki sa kusina. Ang likod ni Clayton ay tumigas ng bahagya, ngunit hindi siya lumingon. Gayunpaman, ang mga paggalaw ng kanyang kamay ay malinaw na bumagal. Tinatangkad niya ang kanyang mga labi at nagsalita ng may ngiti. Uuwi na ako ngayong gabi. Nagsimula na kaming kumain. Magaling iyon. Ang mga isda na iyon ay magiging lahat sa akin. Si Kai ay naghang up ng telepono na excitedly, hindi binigyan ng pagkakataon si Nicole na mag-backtrack. Tumahimik si Nicole at sinilip ang maskara habang greeting ang kanyang ngipin. Hindi ito malutong na isda, ito ba? Ito ang paboritong ulam ni Kai at Nicole. Narinig ito ni Clayton at lumabas. Nang nakita niya na hinubad ni Nicole ang mask kahit na hindi pa ito oras, huminto siya sandali. Anong crispy fish? Bakit hindi mo ipinagpatuloy ang mask? Kinagat ni Nicole ang kanyang mas mababang labi. Wala na ako sa mood. Kumain tayo. Ang butler ay dapat magluto ng malutong na isda. Nanalo si Kai sa oras na ito. Kinurot ni Clayton ang kanyang mga browser. Gusto mo ba ng ganoon? Siyempre. Mas gugustuhin kong ipagpalit ang Kai para sa mga isda. Ito ang pinakamahusay na ulam ni Mr. Anderson, ngunit sa kasamaang palad, maraming problema na gawin, kaya hindi niya ito niluluto ng madalas habang tumatanda siya. Tumawa si Clayton sa medyo panghihinayang na hitsura ni Nicole. Bihirang makita kang magagalit sa isang isda. Mukhang talagang mabuti. Gusto kong subukan ito kung kailan may pagkakataon. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Walang problema. Babalik tayo mamayang gabi. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Nicole kay Ginoong Anderson, na humiling sa kanya na maghanda ng maaga. Para sa kapakanan ni Clayton, hindi tatanggi ang butler. Bumantong hininga lang si Nicole sa kaluwagan nang makuha niya ang tugon mula kay Ginoong Anderson. Tumingin si Clayton sa kanya ng ngiti. Gusto mo bang mamili mamaya? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Sinabi ni Clayton, hindi ka balak a bag carrier. Tumawa si Nicole. Magiging isang bag carrier ka ba? Kalimutan mo na. Maaari mo ring hilingin sa kanila na ipadala ang mga kalakal para pumili ako. Ayokong mag-aksaya ng oras. Walang pakiramdam na nagawa kapag namimili sa mga kalalakihan. Ang mga kababaihan lamang ang magkakaroon ng matalim na opinyon para sa ibang mga kababaihan. Nagkibit-balikat si Clayton. That works too. Sinabi ni Nicole, kailangang pumunta ako sa opisina mamaya. Maraming beses akong hinahanap ni Grant. Kung i-drag ko ito, dadalhin niya si Ida at makahanap ng problema sa iyo. Natigilan si Clayton at ipinahayag ang kanyang pag-unawa sa isang ngiti. Totoo iyon. Nabuntis si Ida, kaya kailangang umalis si Grant upang gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Hindi mo maiiwasan iyon. Bumantong hininga si Nicole. Ito ay para sa kanyang pamangkin sa hinaharap o pamangkin. Natatakot ka na ang tiwala ng aking pamilya sa iyo ay maaapektuhan, di ba? May kahulugan si Nicole. Sinabi ni Clayton, pinamamahalaan ko lang silang mag-isip ng mabuti sa akin, ngunit hindi pa ito positibo. Inaasahan kong mas matagal pa ito. Hindi niya ito itinago. Hindi ang kaunting pahiwatig ng kakulangan sa ginhawa sa puso ni Nicole nang marinig niya ito. In the afternoon.
Ipinadala ni Clayton si Nicole sa Stanton Corporation at nagpunta sa kanyang sariling tanggapan. Sa sandaling pumasok si Nicole, mainit siyang tinanggap ni Logan at iba pa. Ang ginang sa harap ng desk ay naiilawan ng may sorpresa nang makita niya si Nicole. Miss Stanton, bumalik ka sa South Pole. Ito ang dahilan para sa maraming araw na paglahon ni Nicole na dumating si Grant para sa kanya. Ang lahat ay naiinggit kay Nicole, na maaaring magbakasyon anumang oras at saan man. Tumawa si Nicole. Namiss ko na kayo ng sobra, kaya't bumalik ako ng maaga. Nagbiro siya at tumawa kasama ang mga tao sa paligid niya, pagkatapos ay pumasok sa elevator. Ang kanyang pagkatao ay madaling pumunta, kaya lahat ay nadama ng mas cordial nang makita nila siya. Nagdala si Logan ng isang tasa ng kape at inilagay ito sa kanyang desk. Pangulo, nais ni Ginoong Lickman mula sa J&L Corporation na makipag-usap sa iyo tungkol sa kooperasyon. Kabanata 1655. Isang mabuting katulong. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Paano nalaman ni Gerard ang tungkol sa aking unang araw sa trabaho? Tumahimik si Logan at sinabi ng may ngiti, si Ginoong Lickman ay gumawa ng isang appointment ng ilang araw na ang nakakaraan na nagsasabing nais niyang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay kaagad. Sinabi niya sa akin na iparating ito sa iyo kaagad pagkatapos mong bumalik. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo upang ayusin ang impormasyon sa harap niya. Medyo casual ang tono niya. Ibigay ang lahat ng mga proyekto na may kaugnayan sa Ferguson Corporation sa aking big brother. Kung si Grant ay may anumang mahirap o kagiat na mga kaso sa kanyang mga kamay, maaari niya itong ibalik sa akin. Ilang sandali si Logan at agad na naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ferguson Corporation. Si Gerard ay palaging malapit kay Eric. Dumating siya upang salubungin siya sa pangalan ng J&L Corporation, ngunit walang garantiya na hindi siya nag-scout para kay Eric at sinubukan ang kanyang saloobin. Dahil nais niyang malaman ang kanyang saloobin, sasabihin niya sa kanya ng malinaw. Ito ay hindi malamang na makahanap ng isang pagkakataon upang lapitan siya. Mayroon man o hindi ang hangarin na iyon, kailangang ipakita ni Nicole kung ano ang ibig sabihin niya. Tumingin si Nicole kay Logan. Iyon lang. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang tungkol sa kanilang mga proyekto. Tumanggo si Logan. Naunawaan. Agad siyang lumabas upang harapin ang follow-up na proyekto. Hindi nagtagal. Itinulak ni Grant ang bukas na pinto. May isang bahagyang kadiliman sa kanyang mukha, at tila siya ay isang maliit na haggard. Sumimangot si Nicole. Big brother, hindi ka masyadong maganda. Hinaplos ni Grant ang kanyang mga templo. Ngayon na buntis na si Ida, nagsisimula siyang magkaroon ng mga kakaibang cravings. Gusto niyang kumain ng oden sa kalagitnaan ng gabi, ngunit ang mga tindahan ay sarado, kaya kailangan kong pumunta sa isang mas malayong lugar upang bumili ng ilan. Ito ay malamig sa oras na bumalik ako, kaya't nagsimula siyang umiyak. Natulog lamang siya pagkatapos na siya ay pagod mula sa pag-iyak. Tumingin si Nicole sa kanya ng hindi malinaw ng ngiti. Ibigay ang isang bagay na magiging masaya tungkol sa kanya. Ilang taon na mula nang magkaroon ng isang bata sa ating pamilya. Ang unang anak ni Ida ay kailangang protektado ng maayos. Bumantong hininga si Grant at ngumiti na tila walang magawa. Susubukan ko ang aking makakaya. Humanga si Grant sa kanyang sarili matapos na dumaan sa mga karanasan sa mga araw na ito. Hindi niya inakala na maaari siyang maging pasyente na ito. Kapag siya ay tumingin ng mas malalim, hindi ito para sa kapakanan ng bata, ito ay dahil sa bihirang maliit na tantrums ni Ida. Si Ida ay palaging banayad at mapagbigay. Kahit na siya ay kumilos na nasamsam, isinasaalang-alang pa rin niya ang kanyang mga paghihirap, kaya wala pang mga hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, matapos siyang mabuntis, ang kanyang pagkatao ay naging hindi mahuhulaan at petulant, at umiyak siya paminsan-minsan. Matapos siyang umiyak, masama rin ang pakiramdam niya tungkol dito, iniwan si Grant sa pagkawala. Unti-unting natagpuan ni Grant ang ilang pattern sa kanyang maliit na tantrums at sumama dito. Ano pa ang masasabi niya? Hinayla ni Grant ang kanyang sarili sa kanyang mga saloobin at tiningnan ng seryoso si Nicole. Tumigil ka lang sa paggawa ng negosyo sa Ferguson Corporation. Kahit na mawawala tayo sa maikling panahon, kung handa tayo, mababawi tayo sa loob ng 2 taon. Umiling-iling si Nicole.
Kung titigil tayo, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang pamilya ay masisira. Hindi iyon mabuti para sa atin. Ang Ferguson Corporation ay isang hakbang na nauna sa atin sa merkado sa ibang bansa. Kung nakatagpo tayo ng anumang mga problema sa bahay, mahirap sabihin kung hindi ito makakaapekto sa ibang bansa. Seryoso siyang tiningnan ni Grant. Lumaki ka talaga. Alam mo kung paano magiba sa pagitan ng negosyo at damdamin. Siyempre, ginagawa ko. Ang pera ay mas mahalaga pa kaysa sa mga tao, di ba? Ngumiti si Nicole. Sa panahon ng pagbubuntis ni Aida, dapat mong ibigay ang ilan sa iyong mga proyekto sa akin. Gumugol ng higit sa iyong oras at lakas sa kanya. Maaari mong ipagtiwala sa akin pagdating sa kumpanya. Tumanggo si Grant. Sige, pagkatapos ay gawin ko ang sinabi mo, ngunit nakakita ako ng isang mahusay na katulong para sa iyo. Sumimangot si Nicole. Kukunin ko si Kai upang matulungan ka. Kabanata 1656. Napakahirap. Inisip ni Nicole na mayroon siyang mas heard. Sino? Kai, ang pangatlong kapatid mo. Tumingin si Grant sa kanyang walang magawa. Nabigla si Nicole. Sumang-ayon siya. Back then, nang hinampos siya ni tatay, hindi niya nais na sumali sa kumpanya at tumalon sa ulo sa industriya ng libangan. Paano siya sumang-ayon dito ngayon? Kinuha ni Grant ang kanyang mga balikat at mukhang walang magawa. Ano ang magagawa niya kung hindi siya sumasang-ayon? Kung ibigay ko ang tulad ng isang malaking korporasyon sa iyo, natatakot akong pagod ka na. Wala siyang mga pagtatanghal sa teatro kamakailan at hindi gusto ang alinman sa mga script na ipinadala sa kanya. Kaya, libre siya. Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. At least, basta sa tingin mo ayos lang. Si Nicole ay walang mga pagdududa tungkol sa kakayahan ni Kai. Gayunpaman, ang walang kabuluhan na pag-uugali ni Kai ay kaduda-dodang. Kumatok si Grant sa mesa. Naayos na iyon. Kung hindi ito gumana, aalisin natin siya at palitan siya ng ibang tao. Ginawa niya itong parang tulad nito ay kasing dali ng pagbabago ng isang pangulo sa klase ng high school. Tumanggo si Nicole, ibinaba ang kanyang ulo, at humigop ng kape. Bigla siyang may naalala. Sa pamamagitan ng paraan, naisip ko ang isang bagay kanina. Nais kong mag-set up ng isang charity relief foundation upang matulungan ang mga kababaihan at mga bata na lumipat dahil sa human trafficking, kapwa sa bahay at sa ibang bansa. Kinurot ni Grant ang kanyang mga browser at nakinig. Ang pagpapaliwanag ni Nicole ay simple ngunit direkta. Naunawaan niya ang ibig niyang sabihin, ngunit ang bagay na ito ay napakahirap ipatupad. Hindi ito isang maliit na kawang gawa sa tahanan. Kung nagsasangkot ito ng mga internasyonal na elemento, natatakot ako na mas mahirap gawin. Kung walang palaging mapagkukunan ng suporta sa pananalapi, ito ay katumbas na maging tahimik. Ang ganitong uri ng pang-internasyonal na organisasyon ay karaniwang hindi itinatag ng mga individual. Karamihan sa kanila ay mga pang-internasyonal na magkasanib na kaluwagan. Gayun din, ito ay kasangkot sa lahat ng iba't ibang mga batas sa bawat bansa. Ang tulong na maaaring maibigay ay napakalimitado. Sigurado ka ba tungkol dito? Kailangang ilagay ni Grant ang mga paghihirap na haharapin ni Nicole sa harap niya. Kung malulutas ito ng pera lamang, magiging simple ito. Gayunpaman, hindi lamang ito kasangkot sa pera. Ito ay kasangkot sa maraming pagsisikap at komplikadong internasyonal na relasyon. Bukod dito, maraming mga nakatagong panganib. Ngumiti si Nicole at sumagot ng walang pag-aalangan. Oo, naisip ko ito sa loob ng maraming araw at naisip sa lahat ng mga paghihirap, ngunit nais ko pa ring gawin ito. Maaari kong hilingin sa mga may karanasan na tao na tulungan ang pag-set up ng samahang ito. Sa ganitong paraan, ang sinumang mula sa anumang bansa na nais na makahanap ng kanilang mga mahal sa buhay ay maaaring magboluntaryo. Ito ay tulad ng isang patak ng tubig na dumadaloy sa isang ilog. Kahit na magsisimula ito bilang isang trickle, sa huli ay makakakuha ng mas malaki. Hindi sapat, maaari akong mag-fork sa higit pa. Si Grant ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Malalim at maalalahanin ang kanyang tingin. Tahimik sandali ang silid. Sa huli, sinulyapan ni Grant si Nicole at sinabi ng in a light voice, Lil N, ginagawa mo ang tamang bagay. Dahil ito ay makatwiran, kumuha tayo ng 3% sa taunang kita ng kumpanya para dito.
Dapat mong isave ang iyong kaunting mga dibidendo upang bumili ng damit at alahas. Ang ilong ni Nicole ay masakit, at bigla siyang nakaramdam na parang iiyak. 3% ng taunang kita ng kumpanya ay hindi isang maliit na halaga. Iyon ay higit pa kaysa sa kanyang dividends na nais ni Nicole na tumanggi, ngunit tumayo na si Grant. Sige, pagkatapos, makikipag-ugnay ako sa aking mga kaibigan sa ibang bansa upang makatulong sa bagay na ito. Pagdating ng oras, kailangan mo lamang na maging responsable sa pagbibigay ng pera. Tulad ng para sa legal na may-ari, mas mahusay para sa iyo na hindi makisali. Ang mga pondo ay may injected sa pangalan ng company upang hindi ka na itulak sa limelight. Nais ni Nicole na sabihin ang isang bagay at naintindihan sa isang iglap. Kung sumulong si Nicole gamit ang kanyang personal na pangalan, may target siya ng mga taong iyon. Kung ito ang korporasyon, kung gayon sa labas ng mundo, maaaring parang isang uri ng scheme ng laundering money. Kabanata 1657. Maaari mo akong pakasalan. Faking the truth was one way of doing it. Ngumiti si Nicole. Okay, pakinggan ko ang iyong mga pag-aayos. Tumango si Grant, ibinaba ang kanyang mga mata, at huminto. Kukunin ko si Kay upang magtrabaho bukas. Huwag masyadong pagurin ang iyong sarili. Matapos sabihin iyon, hinaplos ni Grant ang kanyang ulo at tumalikod. Ang puso ni Nicole ay napaka-relax matapos na ayusin ang bagay na ito. Sa gabi ng maghapunan sila sa mansyon ng Stanton, hindi binanggit ni Nicole ang isang salita tungkol sa bagay na ito. Ito ay hindi hanggang matapos na iniwan ni Nicole at Clayton na bombarded ni Kay si Nicole sa kanyang mga tawag. Ano? Alam mo ba ang tungkol dito? Talagang hiniling sa akin ng halimaw na iyon na magtrabaho para sa kanya. Galit na galit ako. Nagyelo pa siya ng aking mga card. Sobrang overbearing niya at bossy. Sino sa palagay niya siya? Siya ay isang may sapat na gulang ngunit naglalaro pa rin siya sa larong ito. Hindi ako pupunta. Hindi kailanman. Nicole Ann Stanton. Bilasan mo at tumugon sa akin. O kung hindi, mawawala sa akin bilang isang kapatid. Tiningnan ni Nicole ang mga text message na nag-pop up ng isa't isa at medyo nakasisilaw. Siya ay nag-swept sa isang sulyap at talagang hindi maglakas loob na huwag pansinin si Kay. Agad na sumagot si Nicole at maingat na sinabi ang kanyang mensahe. Hindi mo masuwi ang mga order ng Big Brother. Nagalit si Kay. Hindi ko siya pakinggan. Bakit ako ang nagdurusa kapag buntis ang kanyang asawa? Mayroon din akong kasintahan at sariling trabaho. Tinatangkad ni Nicole ang labi. Sa pagkakaalam ko, nagpunta si Julie sa isang paglalakbay sa negosyo kani-kanina lamang, di ba? Ang iyong performance ay tapos na rin. OMG. Nag-snitch ka ba sa akin? Nasa kahots ka ba kasama si Grant? Sa buong screen, naramdaman ni Nicole ang galit ni Kay. Dali-dali itong tinanggihan ni Nicole. Wala akong alam tungkol dito. Nagdududa si Kay at sinumpa sina Grant at Nicole buong gabi. Sa wakas ay hinimas niya ang kanyang telepono sa tabi ng isang galit na galit. Noon lamang dahan-daw ang pinakawalan ni Nicole ang isang buntong hininga at nakaka-relax. Pinakain ni Clayton si Nicole ng isang piraso ng cube na pakwan. Nang makita ang kanyang mukha, hindi maiwasang tumawa si Clayton. Karaniwan kang hindi tulad ng isang wimp. Hindi ka tumanggi kapag sinaksak ka ni Kay. May kasalanan ka ba? Tumahimik si Nicole. Totoo iyon. Kiniskis niya ang kanyang buhok at nakaramdam ng isang paparating na sakit ng ulo. Tumayo siya at binuksan ang mga braso. Ibinagsak ni Clayton ang platter ng prutas at tumayo sa harap niya gamit ang kanyang likuran ay lumingon sa kanya. Pagkatapos ay nahulog si Nicole sa kanyang likuran. Agad siyang dinala ni Clayton at naglalakad sa paligid ng sala gamit ang kanyang mga hubad na paa. Ito ba ay komportable, milady? Pinakawalan ni Nicole ang isang malabong, ma'am, at tinapik ang kanyang mga binti. Tumawa siya at sinabing, anuman. Maaari niya akong mas-cold ang lahat ng gusto niya. At least, wala siyang silid upang pigilan. Kailangan niyang magpakita sa trabaho bukas. Isang bakas ng libangan ang tumawid sa mga mata ni Clayton. Bakit? Hindi mo ba narinig na ang Big Brother ay nagyelo sa kanyang card? Wala siyang pera na gugugol, kaya wala siyang pagpipilian kundi upang magtrabaho. Ang aking Big Brother ay talagang may kakayahang.
Maaari niyang kontrolin si Kai sa isang mabilis na paglipat ng hindi umaalis sa anumang silid para sa mapaglalangan. Ito ay tiyak na mas epektibo kaysa sa mga taktika ng aking ama. Nagsalita si Nicole na may ngiti na parang nanunood siya ng magandang palabas. Anyway, mas magiging relax ako ngayon. Sa huli, si Nicole ay ang nakinabang dito. Nakakatawa si Clayton at tumawa ng malakas. Magiging galit si Kai kung naririnig niya ito. Sigurado ka bang magtatrabaho talaga siya? Hindi ito mukhang siya ang uri na makompromiso kapag may nagtatakda sa kanya. Nasaksihan ni Clayton ang casual na saloobin ni Kai dati. Si Kai ay maaaring pumili ng isang upuan upang matumbok ang iba ngunit maaaring uminom sa taong iyon sa sandaling ibagsak niya ang upuan. Si Kai ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Sinabi ni Nicole, pagkatapos ay pastahan tayo dito. Tumaya sa ano? Naging interesado si Clayton. Tinanong ni Nicole, ano ang gusto mong pusta? Kung manalo ako, pakasalan mo ba ako? Ang tinig ni Clayton ay mainit-init at magaan, tulad ng isang simoy na lumusot sa dulo ng kanyang puso. Mahinang nagyelo si Nicole. Ang malaking screen sa dingding ay ipinadala pa rin ang tunog mula sa palabas sa TV. Ito ay napakabuhay na buhay. Gayunpaman, alinman sa kanila ay gumawa ng isang tunog. Kabanata 1658. Huwag itulak ang iyong swerte. Humiga si Nicole sa likod ni Clayton, tulad ng isang malambot na maliit na bug. Ang kanyang nasa sabik na kalagayan ay pansamantalang nag-ambala sa kanyang mga salita. Hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Pakasalan mo siya. Naisip ni Nicole na ang dalawa sa kanila ay magkasama magpakailanman, ngunit handa ba siyang bumalik sa kasal? Hindi ito mukhang ganoon. Nadama ni Clayton ang pag-aalangan ni Nicole. Pinabagal niya ang kanyang bilis at itinaas ang kanyang paapataas habang siya ay nagbuntong hininga at sinabing, hindi rin ako maaaring manalo, kaya huwag mag-alala. Tumigil si Nicole sa sandali bago magsalita ng mahina. Palagi tayong magkakasama, parang kasal. Tumalikod si Clayton sa kanyang ulo sa gilid. Nakita ni Nicole ang kanyang makapal na mga eyelashes at gwapo na makinis na profile ng gilid habang siya ay pinipilit sa kanya. Naririnig ang mga salita ni Nicole, nadama ni Clayton ang kanyang mukha ng ilang sandali bago siya tumawa at sinabing, kaya, gusto mo lang akong matulog at ayaw mong responsibilidad. Si Nicole ay gaanong sinuntok ang kanyang likuran. Iyon ang presyo ng hindi panonood ng kanyang mga salita. Ito ang iyong karangalan kung pipiliin kong matulog sa iyo. Huwag itulak ang iyong swerte. Pinakawalan ni Clayton ang isang magaan na pagtawa. Kaya, dapat akong magpasalamat sa iyo. Mainit ang boses niya. Kahit na ang pagkabigo sa kanyang mga mata ay mahusay na nakatago, maaari pa ring maramdaman ni Nicole na ang kanyang kalooban ay mababa. Sa gabi, hinalikan ni Clayton ang payat at malambot na leeg ni Nicole. Hindi tulad ng hindi mabilang kung ilang beses bago ito, hindi makontrol ni Clayton ang kanyang lakas sa oras na ito. Kahit na ipinahayag ni Nicole ang kanyang hindi kasiya siya, hindi niya ito pinakawalan. Ang buong gabi, hitos ito sa maraming iba't ibang mga paraan. Napapagod na si Nicole kaya natulog siya hanggang hapon kinabukasan. Nakaramdam siya ng sakit sa lahat at bumangon. Sa wakas ay naintindihan ni Nicole na talagang nasaktan niya si Clayton kagabi. Sa ibabaw, sinabi ni Clayton na hindi siya nagagalit, ngunit maaari talaga siyang magkaroon ng sama ng loob. Si Clayton ay palaging makakahanap ng kanyang sariling paraan upang makagawa para dito. Gayunpaman, si Nicole ay walang dahilan upang magalit. Ang kanyang pag-uugali ay talagang walang pananagutan. Dahil siya ay may kasalanan, wala siyang sasabihin. Nag-squint si Nicole at bumangon. Wala siyang narinig na kilusan sa labas. Nang lumabas siya upang tumingin, napakatahimik ng sala. Kahit na ang kusina ay walang laman. Pumunta si Nicole sa banyo at naligo bago siya lumabas na komportable. Dahil huli na siya, ayaw niyang magmadali sa opisina upang ipakita ang kanyang mukha. Ito ang unang araw ni Kai doon, kaya malamang na gumawa siya ng isang malaking pagkabahala tungkol dito. Kung maiiwasan niya ito, gagawin niya. Nang magbihis si Nicole at lumabas ulit, hindi pa rin niya nakita si Clayton. Walang laman ang buong bahay. Bigla niyang naramdaman na siya lamang ang naiwan at walang malay na naramdaman ng kaunting lungkot. Ilang sandali si Nicole. Siya ay nasa isang labi. Ito lamang ang oras na siya ay inabandona. Ang ilaw sa labas ay tinted orange.
Sa pamamagitan ng window ng sahig sa kisame, mukhang maganda ang hitsura nito. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Nicole ang anumang init. Wala man lang siyang pakiramdam na pahalagahan ito at nadama na ito ay taki. Natagpuan ni Nicole ang kanyang telepono mula sa ilalim ng kama at tumingin sa maraming mga hindi nakuha na tawag at mensahe. Ang 6 ay mula kay Kai, na hindi makarating sa kanyang telepono, kaya ginulo niya ito. Ito ang aking unang araw sa trabaho at nang ahas kang maging huli. Magmadali ka at kunin ang iyong trabaho sa opisina. Bakit wala ka sa trabaho? OMG. Huwag mong sabihin sa akin na natutulog ka pa. Mayroong 2 higit pang mga dokumento at mensahe na ipinadala ni Logan. Si Kai ay dumating sa trabaho at kinuha ang tanggapan ni Grant para sa kanyang sarili. Itinapon niya ang maraming mga bagay ni Grant, kaya't sumugod si Grant at sinira siya. Si Kai ay lumipat na ngayon sa maliit na tanggapan sa tabi ng iyong tanggapan. Natapos ni Nicole na basahin ito at hindi maiwasang mapalabas ang isang ilaw na pagtawa. Kai kumpara sa kumpletong pagkatalo. Nag-scroll si Nicole sa kanyang telepono, ngunit walang mga hindi nakuha na tawag o mensahe mula kay Clayton. Nag-click siya sa kanilang chatbox upang tingnan ito. Naisip niya na siya ay nagkakamali, ngunit wala talaga. Hindi maiwasang makaramdam si Nicole ng kaunting kakaiba. Kabanata 1659. Isang pangkat ng mga nymphomaniacs. Naupo si Nicole doon at nakaramdam ng kaunting nawala ng walang dahilan. Ito ay naging ang init na naz-anay na siya na nasa loob ng maabot ay mawawala din sa isang araw. Huminga ng malalim si Nicole at sinubukan na limutin ang madilim na kalooban na ito, ngunit upang hindi mapakinabangan. Nang tumangala siya, nakakita siya ng isang malagkit na tala sa mesa ng kama. Ang ganda ng sulat kamay ni Clayton na likido at matatag. Mayroong isang emerhensya sa Liberty, kaya kailangan kong magpatuloy sa isang huling minute na paglalakbay sa negosyo. Babalik ako sa loob ng 2 araw, Clayton. Namula si Nicole. Umalis si Clayton sa isang paglalakbay sa negosyo. Gayunpaman, ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso ay hindi nagpapagaan ng kaunti. Hindi niya alam kung kailan siya umalis o kailan siya darating. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at nag-atubiling sandali bago tumawag kay Clayton. Hindi siya makaiyo mula nang naka-off ang kanyang telepono. Tumingin ito sa paglipad ni Clayton, ito ay hindi pa nakarating. Tumahimik si Nicole at pumunta sa dressing room upang mabago. Matapos siyang magbihis, tinawag niya ang driver upang ipadala siya sa opisina. Sa sandaling pumasok si Nicole sa opisina, nakakaramdam siya ng isang hindi pangkaraniwang enerhiya sa hangin. Lahat ay masigasig tulad ng araw bago ang isang holiday. Mayroong isang uri ng pag-iingat, pag-igting, at pag-asa. Ang parehong pakiramdam tulad ng paghihintay para sa loterya na may palabas. Umakyat si Nicole sa itaas at sa wakas ay naintindihan kung saan nanggaling ang pakiramdam na ito. Tumayo roon si Kai kasama ang kanyang nakamamatay na kaakit-akit na mukha at ang kanyang mabuting figure na binuo mula sa regular na ehersisyo. Siya ay matangkad, sandalan, at walang alinlangan ang focus ng karamihan. Sumandal siya sa isa sa mga cubicle habang nakikipag-usap siya sa isang binibini, making her blush. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya dahil nahihiya siya. Marami ring mga empleyado sa paligid na lihim na nakatitig kay Kai. Kinuha pa nila ang kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Masyado siyang gwapo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakikita ko si Kai sa opisina. Ang kapatid ba talaga ni Pangulong Grant? Sa palagay ko ay masyadong mahigpit si Pangulong Grant. Karaniwan akong hindi maglakas loob na tumingin sa kanya, ngunit si Kai ay napakababa ng lupa. Mas gusto ko pa rin si Kai. Ako rin. Kung si Kai ay naging manager natin, kusang ibigay ang aking buhay sa kumpanya. Ito ay sulit kahit na kailangan kong bayaran sila upang upahan ako. Si Kai ay Diyos ko, at si Nicole ang aking Diyosa. Sa paligid nila, hindi ko kailanman iiwan ang kumpanyang ito. Hindi nagsalita si Nicole. Kinurot niya ang kilay niya at naisip, ano ang isang bangkos ng mga nymphomaniacs? Tumangala siya upang makita si Kai na nakangiti na napakaganda. Malinaw na balak niyang makagambala. Dumaan si Nicole sa karamihan. Bago siya makarating doon, narinig niya na tumatawa si Kai habang nakatingin siya sa batang babae sa harap niya. Nabanggit mo na ang lugar ng sushi sa ibaba ay mabuti, ha?
Pagkatapos ay pakikitunguhan kita mamaya. Pula ang mukha ng batang babae, at hindi niya may angat ang ulo. Natuwa siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga nakapalibot na babaeng kasamahan ay nakatitig sa kanila na naiinggit. Ngumiti si Nicole habang naglalakad pasulong. Kinuha niya ang telepono nang siya ay dumaan kay Kai at tumawa habang sinabi niya, "Kumusta? Jules, nagkakaroon ka ng sushi. Mabuti ba?" Kai's face fiercely stiffened. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang kanyang mukha ay lumubog sa isang iglap. Nagmamadali siyang sumunod kay Nicole. Sino? 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 Ano ang kinakain niya? Bakit hindi mo sinasagot ang aking tawag ngunit hindi sumasagot sa aking mga mensahe? Bumulong si Kai at nagreklamo. Hindi na siya nagmamalasakit na sadyang kumilos ng cool at gwapo tulad ng nauna niya. Lahat ay hindi nagsasalita. Ano ang mali kay Kai nang biglaan? Ito ay tulad ng kinuha niya ang maling gamot. Pumasok si Nicole sa kanyang tanggapan at agad na nalock ang pintuan, tumanggi na papasukin si Kai. Mabilis na nakulong si Kai sa pintuan mula sa labas. Lil-en, hayaan mo ako. Mag-usap tayo ng maayos. Ito ang aking unang araw sa trabaho ay hindi mo ba ako bibigyan ng paggalang? Kapatid mo ba ako? Tiningnan ni Nicole ang kanyang telepono na may isang itim na screen at nag-snort. Ang IQ ni Kai ay talagang walang pagpapabuti. Kabanata 1660. Maliit na salungatan. Umupo si Nicole sa sofa at tinitigan ang kanyang telepono, na wala sa pag-iisip. Kinuha niya ang mga flight at nakita na ang pinakaunang paglipad patungong Liberty kaninang umaga ay dumating 1 oras na ang nakalilipas. May isa pang flight na nakarating sa 10 minuto na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi sigurado si Nicole kung aling flight si Clayton. Dapat ba siyang magtanong? Maaaring tanungin ni Nicole ang kanyang katulong, ngunit sa sandaling ginawa niya, tiyak na malalaman ni Clayton. Paano niya ipapaliwanag? Nadama sandali si Nicole. Magulo ang isip niya. Sa kanyang pag-aalangan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat si Nicole kaya halos ibagsak niya ang kanyang telepono sa sahig. Mabilis siyang tumingin. Ito ay si Julie. Hindi alam ni Nicole kung nabigo siya na hindi ito si Clayton, ngunit kinuha pa rin niya. Jules. Sa labas, si Kai ay kumakatok pa rin sa pintuan ng labis. Sa wakas ay may lakas si Nicole na huwag pansinin ito. Medyo nagagalit ang boses ni Julie. Mayroong isang palabas sa Italia sa susunod na 2 araw na medyo mahalaga kaya kailangan kong magdala ng isang tao dito ng personal. Walang nangyayari sa bahay, di ba? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Aling aspeto ang tinutukoy mo? Sinabi ni Julie, ano ang iniisip mo? Ang mahusay na pag-uugali ni Kai at ganap na hindi makipaglaban sa ibang mga batang babae. Maaari kang makatiyak. Nais ni Nicole na kumagat ang kanyang dila. Tumingin siya sa pintuan ng galit at sinubukan na mag-shoot ng mga dagger kay Kai sa pamamagitan ng pintuan. Tumawa si Julie, hindi alam kung maniniwala ba ito o hindi. Siyempre, tiniyak ako. Nasa sa kanya na maging malay tao sa sarili. Nag-away ba kayo? Tanong ni Nicole. Si Kai ay malinaw na nasa isang kawalan batay sa sinabi niya kanina. Sa anumang kaso, si Kai ay kapatid ni Nicole, kaya hindi niya nais na masaktan ang alinman sa kanila. Tumahimik si Julie para sa isang segundo bago mabagal ang pagsasalita. Hindi talaga. Mayroon lamang kaming pagkakaiba sa opinyon. Gusto ko lang bigyan siya ng malamig na balikat ng kaunti upang maipakita niya ang kanyang sarili. Bumantong hininga si Julie at sinabi ng walang kamali-mali, naaalala mo ba ang araw na umalis ka ng maaga mula sa pagdiriwang? Tumugon si Nicole. Siyempre, naalala niya. Sabi ni Julie, uminom ako ng sobra sa araw na iyon. Si Yvette ay inalis ni Lance, kaya nakuha ng manager ang ilang mga tao na alagaan ako. Oo. Ito ang mga batang hunks na iniisip mo. Ngunit wala silang ginawa at nag-aalaga lamang sa akin. Nagtaas ng kilay si Nicole. Nakita ito ng kapatid ko. Oo. Nagpunta siya ng berserk. Pinalo niya ang mga taong iyon at pinagalitan pa ako. Alam kong may kasalanan ako, kaya humingi ako ng tawad sa kanya. Ngunit alam mo ba ang nangyari? Sinabi sa akin ni Ginoong Superstar na isara ang aking kumpanya at hindi upang gumana muli. Anong siglo tayo? Mayroon pa rin siyang gayong mga feudalistic na ideya. Ang tono ni Julie ay pagod at walang magawa.
Alam mo na hindi ko tatanggapin iyon sa naranasan ko dati. Kaya, umalis ako sa isang paglalakbay sa negosyo. Tumahimik si Nicole at sinumpa ang isang bagyo. Si Kai ay tulad ng isang psycho. Magaling ka, Jules. Bakit ka pa rin kasama niya? Hindi mapigilan ni Nicole na itaas ang kanyang tinig. Tumawa si Julie na may kasiyahan. Sa labas, tila naririnig ito ni Kai at kumatok sa pintuan ng may mas maraming lakas. Nicole Ann Stanton. Masama ka ba sa akin? Huwag mong subukang masira kami. Panuurin kung paano ako makikipag-ayos ng mga account sa iyo. Hindi natatakot si Nicole sa kanyang mga banta. Si Kai ay naghukay ng isang butas para sa kanyang sarili, at itinulak lamang ni Nicole ang ilang dumi dito. Narinig iyon ni Julie at huminto sa isang segundo. Nasa tabi mo ba siya? Sinabi ni Nicole, hindi, nasa labas siya ng pintuan. Pinilit siya ni Grant na pumunta sa opisina, kaya't ito ang kanyang unang araw sa trabaho at nagtatapon siya ng isang tantrum. Agad na naintindihan ni Julie. Oh, mahusay iyon. Huwag hayaan siyang maging idol. Kung hindi man, patuloy niya akong maabala. I need upang muling isaalang-alang ang aming relasyon. Mahigpit na suportado siya ni Nicole. Pareho silang mahalaga kay Nicole, kaya ayaw niyang may masaktan. Pinakamainam kung maaari silang manatiling magkasama, ngunit kung hindi, dapat lamang silang maghiwalay. Hindi sila dapat maghintay hanggang ang mga bagay ay hindi maibabalik at magsimulang masaktan ang bawat isa bago maghiwalay. Tanong ni Nicole, ngunit, nagpunta ka ba sa paglalakbay sa negosyo upang maiwasan siya?